Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 265 hanggang 71. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Maraming babaeng disipulo ang lumakad patungo kay Alvin habang naglalakad siya sa chain bridge patungo sa Alcade Peak, at lahat ng mga tingin nila ay bumaba sa kanya. Bukod dito, napansin niyang karamihan sa mga titig na ito ay mga titig ng inggit. Bahagyang natahimik si Alvin. Nais niyang direktang sabihin sa mga babaeng disipulong ito. Lalaki ako, ano ba ang kailangan mong ikainggit? Sa wakas, tiniis ni Alvin ang matinding presyon para makarating sa batong plataporma ng Alcade Peak. Sa likod ng batong plataporma ng Alcade Peak ay may malawak ding gusali. Ito ay isang bagay na eksaktong kapareho ng Megrez Peak. Ipagpalagay ko na ang iba pang 4 na taluktok ay dapat na mas marami o mas kaunti. Palihim na nag-isip si Alvin sa kanyang puso. Ito ay isang alagad na lalaki, tama ba? Ang langit ay bulag. Hinahayaan ng isang tao na magkaroon ng ganoon kagandang balat. Gaano kabuti kung ang balat niya ay tumubo sa akin. Smooth as jade and very delicate. Ang balat na pinapangarap naming mga babae. Ang pagsabog ng diskusyon na pumasok sa kanyang mga tainga ay naging dahilan upang hindi mapigilan ni Alvin ang kanyang sarili na tumakas at direktang pumasok sa Alcade Peak. Sabi nga sa kasabihan, ang mga babae ay parang tigre, at masasabing ganap na niyang naranasan ito ngayon. Gayunpaman, pagkatapos niyang makapasok sa Alcade Peak, napatulala si Alvin. Ngayon lang niya naalala na napakalaki ng Alcade Peak, at ang paghahanap niya kay Kelly at Little Megan ay parang naghahanap ng karayom sa ilalim ng karagatan. Sa pagtitiis ng mga titig na puno ng paninibugho at inggit ng mga babaeng disipulo ng Alcade Peak, si Alvin ay nakapagtanong lamang sa lahat ng paraan. Senior sister, alam mo ba kung saan tumutuloy ang mga babaeng outer court disciples na kararating lang sa Alcade Peak kahapon? Senior sister, nakakita ka na ba ng 2 babaeng disipulo na magkasamang naglalakbay? Sila ay mga bagong disipulo na kakapasok lang kahapon sa 7-Star Sword Sect at dinala ni Elder B sa Alcade Peak. Senior sister, ikaw. Nagtanong si Alvin sa lahat ng paraan, ngunit hindi nakakuha ng kahit kaunting palatandaan, at isang mapait na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Ang ganda talaga ng 2 junior sisters na yan. Walang sino man sa loob ng Alcade Peak natin ang kayang ikumpara sa kanila. Hindi lang ang Alcade Peak natin, natatakot ako kahit sa buong 7-Star Sword Sect, hindi ka makakahanap ng pangatlong tao na may kukumpara sa kanilang hitsura. Gayunpaman, mukhang hindi sila gusto ni Almira, at hiniling pa niya na umalis sila. Ang 2 junior sister na iyon ay hindi man lang nanatili sa loob ng kanyang bangin. Nanatili sila sa kalapit na bangin, ngunit talagang gusto niya silang itaboy. Parang hindi mo alam na sikat si Almira sa pagiging seloso at laging sinasabi na ang mga babaeng alagad na mas maganda kaysa sa kanya ay mga manliligaw. Sa tingin ko siya ang pangit, may baluktot na pag-iisip, at hindi nakakakita ng ibang mas magaling kaysa sa sarili niya. Kung hindi dahil sa pagkakaroon niya ng kuya na number 1 sa outer court ng 7-Star Sword Sect natin, tinuruan na sana siya ng lesson na alam ng Diyos kung ilang beses na ngayon. 2 babaeng may magagandang hitsura ang nag-uusap habang naglalakad sila patungo kay Alvin. Nagningning ang tingin ni Alvin nang marinig niya ang usapan ng 2 babae. May clue na ako. Senior sisters. Lumapit si Alvin at bahagyang ngumiti bilang pagbati sa 2 babae. Nagulat ang 2 babae nang makita nila si Alvin, at ang kanilang mga mata ay napuno ng inggit nang makita nila ang mukha ni Alvin na sobrang pinong at makinis na parang jade. Junior kuya, how do you normally take care of your skin? Can you teach your senior sister? Oo junior kuya, masyado mo talagang inaalagaan ang balat mo. Naakit ang 2 babae sa maselang at malarosas na balat ni Alvin, at pamilyar na nagtanong. Nakalimutan na nila na ito ang unang pagkakataon na nagkita sila ni Alvin. Bahagyang tumigas ang ekspresyon ni Alvin, at nahihiyang sinabi niya, mga senior sister, ipinanganak ako sa ganitong paraan, sa totoo lang ayoko. Inilibot ng 2 babae ang kanilang mga mata kay Alvin. Junior kuya, you have such good skin. Hindi natin makukuha kahit gaano tayo kainggit.
Bakit parang may ayaw sa mukha mo? Sakto, Junior kuya, iniirito mo talaga kami. Ang sinabi ng dalawang babae ay naging sanhi ng hindi makapagsalita si Alvin. Siya. Lalaki siya. Bakit kailangan ng isang lalaki ang sobrang pinong balat na kasing kinis ng Jade? Senior sisters. Hindi pinahintulutan ni Alvin ang dalawang babae na magkaroon ng pagkakataon na magpatuloy sa pagsasalita, at nagmamadali siyang nagtanong, yung dalawang bagong babaeng disipulong pinag-uusapan ninyong dalawa, alam mo ba kung saan sila tumutuloy? Isa sa mga babae ang nagpalaki kay Alvin. Junior brother, although you're pretty hand. Those two junior sisters are drop-dead gorgeous beauties, baka hindi ka nila magustuhan. Eksakto, junior brother. Ang mga ganyang dilag ay may malaking ambisyon, at baka hindi ka nila pansinin, sabi din ng isang babae. Senior sisters, kilala ko sila. Tumawa ng mapait si Alvin. Kung hindi dahil sa paghahanap sa dalawang maliliit na babae, hindi siya mag-aaksaya ng oras sa dalawang babaeng disipulong ito. Bakit hindi mo sinabi kanina? Ang isa sa mga babaeng disipulo ay umiling, pagkatapos ay lumingon siya upang humarap sa kanyang likuran. Lakad sa daan na ito, pagkatapos ay lumiko ng 2 beses sa kanan at makikita mo ang isang Azure Stone tablet na nakatayo sa labas ng bangin. Sa gilid ng bangin na iyon ay isang maliit na bangin. Ang dalawang junior sisters na hinahanap mo ay manatili doon. Hindi ba sinabi kanina? Napaawang ang sulok ng bibig ni Alvin nang marinig niya ang sinabi ng dalawang babae. Binigyan ba ninyo akong dalawa ng pagkakataon? Ngunit kahit na ganito ang iniisip ni Alvin sa kanyang puso, ipinahayag pa rin niya ang kanyang pasasalamat at tumungo ayon sa sinabi ng babaeng disipulo. Sa kalaunan, nakita ni Alvin ang Azure Stone tablet na binanggit ng babaeng disipulo. Ang Azure Stone stable na ito ay tiyak na itinayo sa labas ng bangin, at 4 na salita ang nakaukit dito. Tiningnang mabuti ni Alvin, at ang nakaukit dito ay, pag-aari ni Almira. Almira. Bahagyang kumunat ang noo ni Alvin. Ngayon lang niya naalala na itong si Almira ay mismong babaeng alagad ng arcade pick na binanggit ng dalawang babae sa kanilang usapan. Bukod dito, ang Almira na ito ay tila binyo-bully ang kanyang dalawang maliliit na babae. Tinanaw ni Alvin ang bangin kung saan tinutuluyan ni Almira na may malamig at walang pakialam na tingin, pagkatapos ay naglakad siya pasulong ng 2 hakbang bago napansin ang isang maliit na bangin na tinutubuan ng mga damo. Alam niyang ito ang dapat na lugar na tinutuluyan ng 2 batang babae. Kung ikukumpara sa bangin ng Almira, ang lugar na ito ay parang hindi isang lugar na matutuluyan ng isang tao. Bahagyang ngiti ang ipinakita sa mukha ni Alvin nang maisip niya kung paano niya makikita ang 2 maliliit na babae sa lalong madaling panahon, at naglakad siya palabas ng may malalaking hakbang upang makapasok sa bangin. Gayunpaman, kakapasok lang niya sa bangin nang makarinig siya ng putok ng matinis na boses na parang sigaw ng uwak. Kayong 2 manliligaw, hindi ba sinabi ko sa inyong 2 kahapon na gusto kong umalis kayong 2 sa bangin na ito? Napuno ng mayabang na tono ang matinis na boses. Sumimangot si Alvin. Ngayon naramdaman niya na parang napunta siya sa maling lugar. Sa sandaling ito, narinig ni Alvin ang isang pamilyar na boses. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang ngiti sa kanyang mukha ay ganap na natigil. Senior Sister Almira, hiwalay na ang bangin natin at ang bangin mo at huwag mong istorbohin ang isa't isa. Kaka-rating lang namin at nahanap na namin ang tirahan na ito ng hirap na hirap. Pwede bang huwag mo na kaming pahirapan? Umalangaw-ngaw ang malinaw at malambing na boses ni Kelly. Naunawaan ni Alvin na tila may halo-halong hinaing sa boses ni Kelly, at nagdulot ito ng kirot sa kanyang puso. Karaniwan, minahal at nilibang niya si Kelly at pinagmamalaki niya ito. Ngayon, may nang-ahas talagang magdusa kay Kelly ng karaingan. Ang mukha ni Alvin ay natatakpan ng isang layer ng yelo, at ang kanyang mga mata ay kumikislap na may matinding liwanag. Habang nakatayo siya roon, ang kanyang buong katawan ay tila napalitan ng isang uhaw sa dugo na osere na lalamunan ang target nito. Huwag mong istorbohin ang isa't isa. Muling umalangaw-ngaw ang matinis, parang uwak na boses, at isang panunuya ang nahalo sa loob. Seductress, let me tell you, kahit na magstay kayong 2 dito hindi ako iistorbo, basta ayokong manatili kayong 2 dito, then you two can't stay here.
Ang may-ari ng matinis na boses ay nagsalita sa isang nangingibabaw na tono. Bakit? Isa pang boses na kaaya-aya sa pandinig na parang oriole ang tumunog, at may bakas ng galit ang nahalo sa loob nito. Naunawaan ni Alvin na ito ang boses ni Megan. Halatang galit si Megan. Bakit? Muling umalangaw-ngaw ang parang uwak na tinig, at may bahid ng pang-aalipusta sa loob. Since you two asked this, then I'll tell you too why. Just because I'm Almira. Ikaw. Napakasobra mo. Medyo galit ang boses ni Kelly, ngunit hindi niya alam kung paano sasagutin. Exactly, Almira, am overbearing, so what about it? Sino ba ang nagtanong sa inyong dalawang seductresses na magkaroon ng ganyang kasuklam-suklam na anyo, at sa isang sulyap alam kong mga seductresses kayo na nanliligaw sa mga lalaki? Ang pinakaayaw ko, Almira, ay ang mga taong katulad nyo. Ang parang uwak, matinis na boses ay may mga bakas ng inggit sa loob habang ito ay muling tumunog. Gusto mo bang pilitin tayo palabas dahil lang dito? Bahagyang mahirap pigilan ang galit na naghalo sa boses ni Megan. Exactly, just because of this you two are an eyesore to me, so I want to make you two leave. Let me tell you two, kahit umalis kayong dalawa sa lugar na ito at lumipat sa ibang lugar, kapag masama ang pakiramdam ko, baka pilitin ko kayong dalawa na umalis sa lugar na iyon. Naiinis ako sa puso ko kapag nakakakita ako ng mga manliligaw na katulad ninyong dalawa. Ang parang uwak, matinis na boses ni Almira ay napuno ng matinding inggit, at nang pumasok ito sa mga tainga ni Alvin, naging sanhi ito upang hindi na makatiis si Alvin. Sumabog siya sa galit. Para sa akin ikaw ang pinakakadiri. Gumalaw ang figure ni Alvin at pinaandar niya ang Spirit Serpent Movement Technique. Para siyang nag-transform sa isang espiritong ahas na kumikislap sa bangin sa isang kisap mata. Kasalukuyang nasa loob ng bangin, nakataas ang ulo ng isang babaeng may baluktot na anyo at may hitsura na nakakasira sa manunood habang nakatitig sa dalawang babae na maganda ang hitsura na parang bulaklak. Sa gitna ng dalawang babae na may mga anyo na kasing ganda ng mga bulaklak, ang babaeng may malademonyo na anyo at malaanghel na mukha ay may namumula na mukha, at ang kanyang magagandang mata ay naglalaman ng galit na mahirap pigilan. Ang ibang babae ay tila maislan at makabagbag damdamin, at bakas ng galit ang lumitaw sa kanyang mukha. Ang biglaang pagsulpot ni Alvin ay naging sentro din siya ng atensyon sandali. Sino ka? Lumingon si Almira para tingnan si Alvin, at ang kanyang triangular na mga mata ay nakatitig kay Alvin habang nagtatanong ito sa kanyang matinis na boses. Gayunpaman, hindi pinansin ni Alvin si Almira, at buong-buo niyang pinahangin si Almira habang naglalakad siya ng may malalaking hakbang patungo sa dalawa pang babae. Bastos! Young Master! Habang tinitingnan ni Megan at Kelly ang kasalukuyang Alvin. Hindi nila maiwasang mataranta, at bakas ng pagkagulat ang lumitaw sa kanilang magagandang mukha. Kahit na si Alvin ay Alvin pa rin at ang kanyang anyo ay hindi nagbago kahit kaunti, ang balat sa mukha ni Alvin, at ang balat sa kanyang dalawang kamay na nahayag, lahat ay makinis na parang jade at rosy, walang kahit na katiting na pagkakaiba sa balat ng isang sanggol. Dahil dito, bahagyang natulala sina Megan at Kelly. Ang lalaki nila, paano siya naging ganito? Hindi na kailangang sabihin, sa sandaling ito, kahit sila ay hindi maiwasang magkaroon ng bakas ng inggit sa kanilang mga puso. Inggit sa balat ni Alvin na sobrang pinong at makinis na parang jade. 266. Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay lumukot sa mapait na ngiti, dahil natural niyang napansin ang kakaibang mga tingin ng dalawang maliliit na babae. Ano? Hindi mo na ako makikilala. Umiling si Alvin at tumawa, at isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang nahalo sa kanyang tono. Hindi niya rin ginusto ito. Ngayon lang nakabawi sina Megan at Kelly mula sa kanilang pagkagulat at mabilis na naglakad papunta kay Alvin. Kinusat ni Megan ang kanyang magagandang mata at may mukha na puno ng kuryosidad habang nagtanong, "Scoundrel, paano ka naging ganito?" "Oo, young master. Mas maputi pa ang balat mo ngayon kaysa sa akin at kay Sister Megan," seryosong sabi ni Kelly. Sa totoo lang, sa mga babaeng nakita ni Alvin, tanging sina Prinsesa Sofia at Leia lamang ang maihahambing sa balat ni Kelly at Megan. Ngunit kumpara sa kanyang balat ngayon pagkatapos niyang ipanganak muli, ang kanilang balat ay medyo mababa.
Kung tutuusin, ang balat niya ngayon ay maihahambing sa balat ng isang sanggol. Si Almira, na nakatayo sa gilid, ay puno ng kawalan ng paniniwala nang hindi siya pinansin ni Alvin. Kailan pa nagkaroon ng lakas ng loob na baliwalain siya ng ganito? Ngayon ang ekspresyon ni Almira ay halos nabaluktot habang tinitingnan niya sina Alvin, Kelly, at Megan na masayang nag-uusap, at ang kanyang parang uwak, matinis na boses ay may nakakatakot na lamig sa loob. Pretty boy, kinakausap kita. Ikaw, sino ka ba? Pilit na pinutol ng boses ni Almira ang pag-uusap ni Alvin at ng dalawang babae, dahilan para hindi mapigilan ni Alvin ang kanyang ekspresyon na maging malungkot. Gayunpaman, nang dumampi ang kanyang tingin kina Kelly at Megan, sa halip ay napalitan ito ng tingin ng walang katapusang kahinahunan. Nakalimutan kung may uwak pa pala na nang iistorbo sa atin sa gilid. Bahagyang ngumiti si Alvin kina Kelly at Megan, pagkatapos ay lumingon siya para tingnan si Almira, at muling lumitaw ang kalungkutan sa kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay kumikislap na may nakakatakot na ningning. Uwak! Parehong natigilan sina Kelly at Megan nang marinig nila kung paano inilarawan ni Alvin si Almira, pagkatapos ay naunawaan nila kung ano ang ibig niyang sabihin at humagalpak ng tawa, isang tawa na kaakit-akit at nakakaantig, isang tawa na nakakaakit sa lahat ng nabubuhay na nilalang. Ikaw! You dare call me a uwak! Si Almira ay natigilan, pagkatapos ay tumingin siya kay Alvin na may mukha na puno ng hindi makapaniwala. Ikaw! Tinawag mo akong uwak kanina. Napakunot ang noo ni Alvin, habang inaalala ang mga pananakot na ginawa ni Almira sa kanyang mga babae kanina, at hindi niya naisip na magbigay ng kahit anong mukha sa Almira na ito. May mali ba sa tenga mo? Pero hindi lang kung parang uwak ang boses mo, ang itsura mo. Hindi man lang may kumpara sa uwak. Hindi man lang may kumpara sa uwak ang hitsura. Si Almira ay ganap na natigilan at nawala ng gana sa isang sandali. Ang kanyang triangular na mga mata ay kumikislap na may nakakatakot na kinang. Anak, kilala mo ba kung sino ako? 2 taon na siyang nasa 7-star sword sect, at ito ang unang pagkakataon na may nang-ahas na magsalita tungkol sa kanya ng ganito. At saka, ito ay binanggit sa kanyang mukha. Hindi ba ikaw Almira? Walang pakialam na sabi ni Alvin na may hindi mapapantayang kalmadong tingin. You know me. And you still dare to humiliate me. Tumingin si Almira kay Alvin na may gulat na ekspresyon. Paiyak ka. Hindi napigilan ni Alvin na matawa nang marinig niya ito, at pagkatapos niyang tumawa, lumungkot ang mukha niya at sinabi niya, sa malamig na boses, ang sabi ko lang ay uwak ka, at ikinahihiyak ka nito. Hindi mo kayang tanggapin. Kung gayon bakit hindi mo naiisip ang naramdaman ng mga babae ko noong pinahiya mo sila? Iyong mga babae. Bumaba ang tingin ni Almira sa 2 babae sa gilid ni Alvin. Sila ang iyong mga babae. Nagyayelong malamig ang tingin ni Alvin habang nakatitig kay Almira na may malamig at walang pakialam na ekspresyon, ngunit wala siyang balak na sagutin siya. Tumingin si Almira kay Alvin, at ang kanyang mga mata ay naglalaman ng matinding lamig habang sinabi niya, sa mahinang boses, sa madaling salita, isa kang alagad sa labas ng korte na kakapasok lang sa 7-star sword sect kasama nila kahapon. So ano? Ang boses ni Alvin ay nakakatakot na kalmado, at tanging isang taong pamilyar sa kanya ang makakaalam na iyon ang kalmado bago siya magmukmak. Ha 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 ha. Nagsimulang tumawa ng malakas si Almira, at ang kanyang mukha na may mga baluktot na tampok ay tila madilim at nakakatakot. Ang kanyang triangular na mga mata ay tila nagkukwento ng kwento ng kanyang baliw na puso. Young Master. Bahagyang lumapit si Kelly kay Alvin, pagkatapos ay iniabot niya ang kanyang kamay upang hawakan ang braso ni Alvin. Tinapik ni Alvin ang likod ng kamay ni Kelly, pagkatapos ay bahagya itong ngumiti sa kanya at binigyan siya ng nakakapanatag na tingin. Bakas ng magaan na ngiti ang lumitaw sa kinakabahang mukha ni Kelly nang makita niya ito. Si Megan ay nakasimangot at nanginginig sa kanyang puso habang nakatingin kay Almira, na tumatawa ng malakas. Sa kalaunan, tumigil sa pagtawa si Almira, at ang kanyang pares ng triangular na mga mata ay nakatitig ng diretso kay Alvin. Anak, isang alagad sa labas ng korte na kakapasok lang sa 7-star sword sect na parang nangangahas kang maging mayabang sa harap ko, Almira. Alam kong gusto mong magpakitang gila sa harap ng 2 sedoktres na ito.
Ngunit sa kasamaang palad, mali ang napili mong target. Ngayon, ako, si Almira, ay magpapalam sa iyo kung sino ang hindi mo kayang masaktan, at kapag nasaktan mo ang gayong tao, kailangan mong pagbayaran ang halaga ng habambuhay na pagdurusa. Isang hakbang pasulong si Almira. Ang mga bakas ng lamig ay lumabas sa kanyang katawan, at ang kanyang malamig, tatsulok na mata ay bumaba kay Alvin. I'm really curious, kapag baldado na yung cultivation mo pretty boy, willing pa bang samahan ka nitong dalawang seductress? Ha. Habang nagsasalita si Almira, nagsimula siyang tumawa ng malakas na parang nakita na niya ang eksena ng paglilinang ni Alvin na napilayan niya, pagkatapos ay nalulula sa kalungkutan at iniwan ang kanyang mga mahal sa buhay. Bahagyang kumunat ang noo ni Alvin. Ngayon ay sa wakas ay naiintindihan na niya ang sinabi ng dalawang arcade pick na babaeng disipulo kanina. Ang Almira na ito ay talagang naiinggit at may baluktot na pag-iisip, hindi niya kayang makita ang ibang tao na mas magaling kaysa sa kanya. Kahit sa dalawang buhay niya, ito pa rin ang unang pagkakataon na nakakita siya ng kakaibang babae. At nagdulot ito sa kanya ng pagkamuhi mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Lumubog ang mukha ni Alvin nang marinig niya ang mga pagbabante ni Almira. Gusto mong pilayin ang aking cultivation. Labis akong na-curious, sa tingin mo saan mo ito magagawa? Sa anong batayan? Ngumisi si Almira, at ang kanyang mga mata ay tumitig kay Alvin. Sa batayan na ako, si Almira, ay may isang kuya na numero 1 sa outer court ng 7-star sword sect. Tama, nakalimutan kong sabihin sa iyo, kapag ang aking kuya ay nakabalik mula sa kanyang paglalakbay upang makakuha ng karanasan at magsanay, maaari na siyang maging isang alagad sa loob ng korte. Ako, si Almira, ay may isang malaking kapatid na parang disipulo sa loob ng korte. Kahit napailay ko ang iyong paglilinang, hanggat hindi kita papatayin, ang sekta ay magpapaliber sa akin sa parusa dahil sa pagsasaalang-alang sa aking nakatatandang kapatid. Ikaw ay isang alagad sa labas ng korte lamang nakakapasok lamang sa sekta, at sa harap ko, ang iyong buhay ay parang damo. Isang makitid na espada ang lumitaw mula sa manipis na hangin sa loob ng kamay ni Almira, at ang kanyang origin energy ay dumaloy palabas, kumikislap na may malamig na kinang. Sa itaas niya, 75 sinaunang mammoth na silhouette ang nag-condense sa anyo. Ika-4 na antas ng origin core stage. Grade 7 spirit weapon. Nagsalubong ang mga kilay ni Alvin, at sa isang sulyap ay nakilala niya ang cultivation ni Almira at ang grado ng spirit weapon sa kanyang kamay. So parang damo ang buhay ko ha? Tumingin si Alvin kay Almira at bahagyang lumubog ang kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay kumikislap na may nakakatakot na malamig na liwanag. Sa tingin mo ba napakahalaga ng buhay mo? Siguradong mas mahalaga ito kaysa sa iyo. Malamig at walang malasakit ang boses ni Almira, at ang kanyang tatsulok na mga mata ay nababalot ng malamig na kinang habang ang kanyang katawan ay nakahilig pasulong at agad na gumagalaw. Kaagad, si Almira ay tila nag-transform sa isang bulk zone ng hangin na direktang kumislap patungo kay Alvin. Whoosh! Ang makitid na espada sa kanyang kamay ay sumipol, namumulaklak na may 10 mga akala ng espada, na nagiging sanhi upang mahirap para sa isa na makilala ang pagitan ng tunay na espada at ng mga peking imahe. Ang mga larawan ng espada na pumuno sa kalangitan ay sumipol, bumabalot kay Alvin. Agad, ang mga damo sa paligid ng lugar kung saan sila ni Alvin ay hinaipa ng malakas na hangin at sumayaw sa hangin. Kumalat ang malakas na hangin, umihip sa kasuotan ng disipulo sa labas ng korte ng 7-star sword sect ni Alvin, na naging sanhi ng pagsipol nito sa hangin. Lumubog ang mukha ni Alvin nang humarap sa mga larawan ng espada na pumuno sa kalangitan na pinatay ni Almira, at isang malamig na liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata habang may lumitaw na 3 talampakang talam sa kanyang kamay. Ang espadang ito ay tiyak na pagmamayari ng Spectre Guard na si Yandel mula sa araw na iyon. Si Yandel, ang ama ng dating commander ng City Guard Army ng Crimson Sky Kingdom, si Ronald. Dumating siya sa tirahan ng embroidered uniform guard noong araw na iyon upang maghiganti para sa kanyang anak at apo at gustong patayin si Alvin. Ngunit sa kasamaang palad, sa huli, napatay siya ng 2 half-step void stage na matatanda sa tabi ni Alvin.
At ang kanyang grade 7 na spirit sword ay nahulog sa kamay ni Alvin. Mamatay. Ang boses ni Almira ay napunit sa kalangitan, at ang mga larawan ng espada na pumuno sa kalangitan ay nakatutok mismo kay Alvin ni Dantian habang sila ay sumipol, gustong sirain ang Dantian ni Alvin sa isang pagkakataon. Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay gumulong sa isang malamig na ngiti. Ang Almira na ito ay talagang napakasaklap. Si Alvin ay gumawa ng kanyang hakbang. Hindi gumagalaw ang kanyang figure, ngunit kumislap ang kanyang kamay na nakahawak sa kanyang espada. Agad na sumabog ang dazzling origin energy sa kanyang grade 7 spirit sword at nagngangalit. Kasabay nito, halos 70 sinaunang mammoth na silhouette ang namuo sa itaas ng Alvin. Ikalimang antas ng origin core stage. Grade 7 spirit weapon. Muling umalangaw-ngaw ang matalas na boses ni Almira, at ang takot na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso ay naghalo sa kanyang boses. Hindi niya akalain na ang isang alagad sa labas ng korte na mukhang nasa 20 at marahil ay hindi pa rin 20 ay may nakakatakot na paglilinang. Gusto niyang bawiin ang kanyang pag-atake at umiwas, ngunit huli na ang lahat. Isang bakas ng panghihinayang ang bumungad sa kanyang puso. Paghuhukay ng sarili mong libingan. Ngumisi si Alvin, at ang talim na may 3 talampakang haba na sumipol sa kanyang kamay ay nagdulot ng pagsabog ng nakakatalim na tunog ng pagsipol at isang napakalamig na malakas na hangin. Sining sa pagguhit ng espada. Sa pamamagitan lamang ng isang sword strike, nakita ni Alvin ang lokasyon ng kanyang tunay na sword strike mula sa mga imahe ng sword na pumuno sa kalangitan at kumilos upang harangin ito. Klang! Tunog ng banggaan. Ang lakas ni Alvin ng halos 70 sinaunang mammoth ay ganap na pinigilan ang lakas ni Almira ng 75 sinaunang mammoth. Nanginginig ang kamay ni Almira, nahati ang palad niya, at tumulo ang sariwang dugo mula rito, at lumipad palabas ang makitid na espada sa kamay niya. Hindi. Nanliit ang mga mag-aaral ni Almira nang makita niya ang espada ni Alvin na sumipol sa kanya, at marahas siyang sumigaw sa boses na may halong takot sa loob. Whoosh! Nanginginig ang kamay ni Alvin, at ang talim na may 3 talampakang haba ay lumayo sa katawan ni Almira sa huli, kumikislap sa gilid. Nakahinga ng maluwag si Almira at binigyan ng tingin si Alvin na nagsasabing ang bait mo. Ngunit sa sumunod na sandali, namutla ang kanyang mukha. Dahil napansin niya na bagamat ang alagad na ito sa labas ng court ay naalis ang sword strike na tumutusok patungo sa kanya, inialis niya ang kanyang binti na nagdala ng nakakatakot na lakas dito, na kumikislap diretso sa kanyang dantian. Kasabay ng pag-atake ni Alvin gamit ang kanyang binti, ang kanyang tingin ay nanlamig. Hindi ba gustong pilayin nitong si Almira ang kanyang cultivation? Ngayon ay hahayaan niyang matikman niya ang kanyang cultivation na baldado. Hindi. Hindi. Nanliit ang tatsulok na mata ni Almira. Labis siyang natakot sa kanyang puso nang makita niyang kumikislap ang sipa ni Alvin, at wala na siyang oras para sumigaw nang siya ay sinipa na ni Alvin na lumilipad. 267. Bang! Lumipad palabas ang katawan ni Almira na parang arrow na umaalis sa bowstring at mabangis na bumagsak sa lupa, pagkatapos ay dumura siya ng isang subo ng dugo. Ah! Ang parang uwak at matalas na boses ni Almira ay nagpalabas ng nakakatalim na sigaw na hindi kasiya siyang pakinggan. Kasunod nito, pinilit niyang tumayo, at ang kanyang pares ng triangular na mata ay nakatitig kay Alvin. Baka sa kanyang mga mata ang matinding puot at mapanglo. Ikaw. Pinalayan mo ang dantian ko. Pinalayan mo talaga ang dantian ko. Hindi kita bibitawan, hindi kita bibitawan. Pagkatapos mag-iwan ng ilang masasakit na salita, hinawakan ni Almira ang kanyang dantian at kinuha ang kanyang grade 7 spirit sword, pagkatapos ay mabilis siyang naglakad palabas ng bangin. Ang kanyang mga tampok na nakawarp ay ngayon ganap na baluktot magkasama. Lumubog ang mukha ni Alvin nang marinig niya ang mga pagbabante ni Almira, at ang hangarin sa pagpatay ay bumangon sa kanyang puso. Saganang kanya, kung papatayin niya si Almira ngayon, hanggat sisirain niya ang bangkay para mawala ang lahat ng bakas, talagang walang maghahinala sa kanya at sa 2 maliliit na babae.
Ang Almira na ito ay isang 4th level Origin Core Stage Outer Court Disciple, samantalang silang tatlo ay mga Outer Court Disciples na kakapasok lang sa 7-star Sword Sect kahapon. Sa mata ng isa pa, imposibleng mapatay nilang tatlo si Almira. Ngunit nang humakbang pasulong si Alvin at gustong patayin si Almira, bahagyang humigpit ang kamay ni Kelly na nakahawak sa kanyang kamay. Ang kanyang magandang matubig na mga mata ay tumingin kay Alvin at bahagya siyang umiling. Napabuntong hininga si Alvin sa kanyang puso at sa huli ay hindi kumibo laban kay Almira. Napakabait talaga ni Kelly. Almira, kukunin ko ang cultivation location mo. Tumingin si Alvin sa likod ni Almira, at ang malamig at walang malasakit na boses ay umalingaw-ngaw sa isang walang katulad na dominanteng paraan. Tumigil ang figure ni Almira nang marinig niya si Alvin, pagkatapos ay lumingon siya para tingnan siya. Ang kanyang tatsulok na mga mata ay naglalabas ng uhaw sa dugo na puot, isang puot na hindi mapagkakasundo hanggang sa kamatayan ng isang partido. Pagsisisihan mo. Ang boses ni Almira ay tila nagmula sa isang malamig na pagtunaw na butas at napuno ng sukdulang lamig. Si Alvin ay ngumiti ng walang pakialam dahil narinig niya ang napakaraming mga katulad na masasakit na salita mula sa iba at matagal na siyang manhid dito. Halika, punta tayo sa bago mong tahanan. Iniabot ni Alvin ang kanyang kamay at hinawakan ang mga kamay ng dalawang maliliit na babae, pagkatapos ay naglakad siya palabas ng bangin ng may malalaking hakbang. Squeak squeak! Isang pagsabog ng mga biglang tunog ang umalangaw-ngaw, at isang malambot na maliit na ulo ang lumabas mula sa ilalim ng manggas ni Kelly. Ito ay tiyak ang maliit na gintong daga. Ang maliit na gintong daga ay tumingin kay Kelly na may isang pares ng jade green na mga mata na kumikislap na may bakas ng kawalang kasiyahan. Kelly, nasaktan mo si Little Gold. Tumawa si Alvin nang makita niya ang eksenang ito. Sa kanyang impresyon, si Kelly ay palaging natutuwa sa maliit na gintong daga, at lohikal na pagsasalita, magiging imposible para sa kanya na mainas ang maliit na gintong daga. Scoundrel, little sister Kelly didn't piece of Little Gold. It's just that Little Gold detested that Almira at gustong ipaghiganti si Little Sister Kelly. Pero hindi pinayagan ni Little Gold na kumilos si Little Gold, kaya nakakalungkot. Bahagyang ngumiti si Megan habang nagpapaliwanag kay Alvin. Biglang naunawaan si Alvin, pagkatapos ay sinulyapan niya ang maliit na gintong daga at isang bakas ng ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng kanyang bibig. Hinaplos ni Kelly ang malambot na katawan ng maliit na gintong mouse habang sinabi niya, sa mahinang boses, gusto ni Little Gold na umatake ng walang ingat. Kung papatayin ni Little Gold ang Almira na iyon, isa itong malaking kapahamakan. Kelly, masyado kang mabait. Umiling si Alvin ngunit hindi na nagpatuloy sa pagsasalita tungkol dito, dahil alam niya na ganito ang ugali ni Kelly, at maliban na lang kung may gustong pumatay sa kanya o sa mga taong nasa tabi niya, hindi niya titigasan ang kanyang puso na pumatay ng tao. Kung hindi, tulad ng kanina, hindi siya madaling pipiliin na pumatay ng isa pa. Ang sukat ni Kelly sa loob ng kanyang puso ay iba kaysa kay Alvin. Para kay Alvin, ang pagpatay sa bawat banta sa duyan nito ang tamang paraan. Pero dahil pinigilan siya ni Kelly kanina, sumabay siya sa agos at pinabayaan ang Almira na iyon. Kung tutusin, sa ganang kanya, kahit na hindi namatay ang Almira na iyon, hindi siya maaaring magdulot ng pananakot sa kanya. Muling nakita ni Alvin ang kulay asul na batong tableta na iyon pagkatapos niyang lumabas sa bangin. Kumislap ang tingin ni Alvin, pagkatapos ay sumipa palabas ng Origin Energy na sumabog. Bang! Ang stone tablet ay agad na nabasag at nag-transform sa isang tumpok ng mga chips ng bato. Naglakad si Alvin at ang dalawang maliliit na babae sa bangin na orihinal na pagmamay-ari ni Almira. Sa loob ng bangin ay isang magandang tanawin, at mayroon ding isa pang maluwang na bahay na gawa sa kahoy. Hindi naman masama ang kapaligiran dito. May bakas ng ngiti ang mukha ni Alvin. Na si Almira ay may napakagandang hitsura, ngunit alam niya kung paano mamuhay ng maayos. Nagliwanag ang magagandang mata ni na Megan at Kelly sa bahagyang pananibik nang makita nila ang kapaligiran sa loob ng bangin. Scoundrel, hindi mo pa sinasabi sa amin kung paano ka naging ganito. Tumingin si Megan kay Alvin na puno ng pagtataka ang mukha.
Napansin ni Alvin na tumingin din sa kanya si Kelly, at ang kanyang magagandang mga mata ay kumikinang-gaya ngayon. Malinaw, ang dalawang maliliit na batang babae ay labis na interesado sa pagbabago sa kanya. Gusto niyo bang maging ganito? Kinusat ni Alvin ang kanyang mga mata at tinanong ang dalawang maliliit na babae. Oo. Sinabi ni na Megan at Kelly, sa halos parehong oras, at ang kanilang mga mata ay kumikislap sa umaagos na liwanag ng pag-asa habang sila ay nakatitig kay Alvin na may nagbabagang mga tingin. Squeak squeak, ang maliit na gintong daga ay nakahiga sa balikat ni Kelly at masigasig na tumingin kay Alvin. Little Gold, ano ang sinasali mo? Iniabot ni Alvin ang kanyang kamay at hinawakan ang maliit na gintong daga sa kanyang kamay, pagkatapos ay bigla niyang inihagis ito sa gilid. Tirit-tirit. Ang maliit na gintong daga ay nakahiga sa sahig at iniyakan si Alvin ng 2 beses dahil sa kawalang kasiyahan, pagkatapos ay lumundag ito sa manggas ni Kelly at dumaikit ang kanyang cute na maliit na ulo upang titigan si Alvin. Umiling si Alvin at hindi nagpatuloy sa pakikipaglaro sa Little Gold. Sa pagtaas ng kanyang kamay, 4 na bote ng tableta ang lumabas sa manipis na hangin, at ipinasan niya ito sa 2 maliliit na babae. Kelly, Little Megan, bawat isa sa inyo ay kumuha ng 2 bote. Inumin ang lahat ng likido sa loob ng mga bote. Pagkatapos ninyong inumin ito, kayong 2 ay magiging katulad ko ngayon. Ang likido sa loob ng 4 na bote ng tableta ay ang 10,000 years stalactite milk. Si Megan at Kelly ay nagtiwala kay Alvin ng walang kondisyon, kaya pagkatapos nilang matanggap ang mga bote ng tableta, diretso nilang binuksan ang mga ito at nilamon ang gatas. Squeak squeak, nang buksan ng 2 batang babae ang bote ng tableta, ang maliit na gintong daga na berdeng mga mata ay biglang lumiwanag at kumikislap na may nakasisilaw na kinang. Nang makita nitong iniinom ng 2 batang babae ang lahat ng gatas, iniling-iling nito ang ulo, at ang mga mata nito ay tila nababakas ang pakiramdam ng pagkawala. Hindi nagtagal, hindi napigilan ng magagandang mata ni na Megan at Kelly na dulang. Nararamdaman kong nag-aapoy ang aking katawan. Nagliwanag ang mga mata ni Megan, at bahagyang nagulat siya. Ako din. Tumango rin si Kelly. Sa di nagtagal, napansin ng 2 batang babae na bumukas ang kanilang mga butas, at maraming dumi na naglalabas ng bulok na amoy ay lumabas mula sa kanilang mga butas. Nagdulot ito ng pagkatulala sa kanila, at nang makabawi sila sa kanilang pagkagulat, dali-dali nilang inilipat ang kanilang origin energy upang alisin ang lahat ng mga dumi na ito. Young Master, ano ang pinainom mo sa amin? Tumingin si Kelly kay Alvin na puno ng kuryosidad ang mukha. Naramdaman niya na ang kanyang katawan ay mas magaan kaysa dati, at ang kanyang buong katawan ay na-refresh, hindi masabi na komportable. Ito. Nagulat si Megan habang pinagmamasdan ang kanyang pino at payat na mga kamay na makinis gaya ng jade at hindi mapapantayan. Little Sister Kelly, hindi naman ako nananaginip di ba? Inalis ni Kelly ang kanyang tingin kay Alvin at inilipat ito sa katawan ni Megan, at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang mukha ni Megan. Sister Megan, ang ganda-ganda mo. Ang magandang mukha ni Megan ay maganda na tulad ng isang anghel, ngunit ngayon, pagkatapos ubusin ang 10,000 taon na stalactite milk, ang kanyang kagwapuhan ay tumaas ng kaunti, na naging dahilan upang hindi matulungan ng isang tao ang sarili mula sa pagkahilig sa kanyang kagandahan sa isang sulyap lamang. Little Sister Kelly, mas maganda ka ngayon. Naakit ang tingin ni Megan sa magandang mukha ni Kelly. Dahil katulad niya si Kelly, parang naging ibang tao na siya. Sa ilang sandali, ang 2 babae ay nag-withdraw ng salamin mula sa kanilang spatial rings. Baka sa kanilang mga mukha ang kasiyahan nang makita ang kanilang mga kasalukuyang anyo. Ang lahat ay nagmamahal sa kagandahan pagkatapos ng lahat. Not to mention 2 girls that already dropped dead gorgeous, now that they'd consumed the 10,000 years stalactite milk, sila ay mas kaakit-akit. Isang nasisiyahang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Alvin. Ito ang mga babae niya. Squeak squeak, ang maliit na gintong daga sa ilalim ng manggas ni Kelly ay dumilat ang ulo upang titigan si Alvin, at ang maladjadegri na mga mata nito ay puno ng pag-asa at pananabik.
Tumingin si Alvin sa maliit na gintong daga at ang mga sulok ng kanyang bibig ay nakangiti habang nagtatanong, ano? Gusto mo rin? Ang maliit na gintong daga ay tumango na parang tao, at isang bakas ng umaagos na liwanag ang kumislap sa loob ng mga mata nitong jade green. Tumigil si Alvin sa panunokso sa maliit na gintong daga nang makita niya itong ganito. Pagkatapos ay binawi niya ang isang bote ng 10,000 years stalactite milk at ibinigay ito sa maliit na gintong daga para inumin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, matapos itong inumin, ang maliit na gintong daga ay tumingin kay Alvin, nananabik ng higit pa. Hanggat masunurin ka, bibigyan kita ng isang bote kada ilang linggo, sabi ni Alvin sa maliit na gintong daga. Squeak squeak! Naunawaan ng maliit na gintong daga ang sinabi ni Alvin, at bagamat bahagyang nabigo ito, sumisigaw pa rin ito habang tumatango. Para bang tinitiyak nito kay Alvin na magiging masunurin ito. Hindi dahil kuripot si Alvin, ngunit talagang hindi niya hinayaan ang maliit na gintong daga na uminom ng sobra ngayon. Kung hindi, kapag ang maliit na gintong daga ay nakatulog na tulad ng Little Black at Little White, wala na siyang anumang paraan para patuloy na protektahan ang dalawang maliliit na babae. Hindi papayag si Alvin na mangyari ang ganoong bagay. Sa kanyang puso, ang kaligtasan ng dalawang batang babae ay higit sa lahat. Kahit na ang dalawang batang babae ay may kaunting nakakasakit na mga inscription na kanyang isinulat, ang mga inscripsyong iyon ay dapat gamitin sa tamang oras upang maging epektibo, at kung ginamit ang mga ito ng medyo huli, ito ay magiging walang hanggang kapahamakan para sa kanila. Ito ay isang bagay na naging dahilan upang hindi siya mapakali. Sa ganang kanya, mas ligtas ang paggawa ng maliit na gintong daga sa dalawang babae. Hindi nagtagal, tuluyang nakabawi sina Kelly at Megan mula sa kanilang pagkagulat, at ang kanilang mga tingin ay bumaba kay Alvin sa parehong oras. Scoundrel, ano ang pinainom mo sa amin? Hindi napigilan ni Megan na magtanong. Sa kanyang pag-aalala, ang nangyari ngayon ay napakahimala. Pakiramdam niya ay nananaginip siya. Tumingin si Kelly kay Alvin na may mukha din na puno ng kuryosidad. Bahagyang ngumiti si Alvin habang sinabi niya, magandang bagay ang nainom ninyong dalawa. 10,000 years stalactite milk. Ngunit sa kasamaang palad, ang dalawang batang babae ay hindi pa nakarinig ng 10,000 years stalactite milk, kaya ang kanilang mga mukha ay kalmado tulad ng dati at walang anumang pagbabago. Squeak squeak! Nagningning ang jade green na mga mata ng maliit na gintong daga nang marinig nito ang sinabi ni Alvin, at tumingin ito kay Alvin nang may mas nagbabagang tingin. Little Gold, alam mo ba kung ano ang 10,000 years stalactite milk? Nang mapansin ni Kelly ang reaksyon ng maliit na gintong daga, nagtatakang tanong niya. May darating. Bago makasagot ang maliit na gintong daga, si Alvin ay sumimangot at sumigaw ng mapagbantay, at ang maliit na gintong daga ay sumugod pabalik sa manggas ni Kelly. Tumayo si Alvin sa tabi ng dalawang babae at tumingin sa labas ng bangin. Ilang figure ang pumasok na may malalaking hakbang. Kuya B, sila na. Magkapit kamay sila para palihim na salakayin ako at lampoy ng dantian ko. Ang nakakatalim, parang uwak na boses ay pumasok sa tainga ni Alvin at ng dalawang babae. 268. Nang marinig ang signature voice, hindi na kailangan pang tumingin ni Alvin bago niya malaman kung sino iyon. Kahit na matagal na niyang nahulaan na hindi ito pakakawalan ni Almira, hindi niya inaasahan na babalik si Almira ng ganoon kabilis. Nagsalubong ang mga kilay ni Alvin nang makita niya ang magandang babae sa pangunguna ng 3 tao na naglalakad papasok ng may malalaking hakbang, at nakilala niya ito sa isang sulyap. Si Elderby mismo, ang tumanggap at nanguna sa grupo ng mga bagong babaeng disipulo sa Arcade Peak kahapon. Sa likod ni Elderby, si Almira ay may mukha na puno ng pagkagalit, at ang kanyang maput na tingin ay napunta sa figure ni Alvin na parang gustong lumunin siya. Hindi nagabala si Alvin na bigyang pansin si Almira, at ang kanyang tingin ay bumaba kay Elderby at sa ibang tao na sumusunod sa kanyang likuran. Ito ay isang babaeng disipulo na may maselang at magandang hitsura. Siya ay mga 23 o 24 na taong gulang, at ang titig na paminsan-minsan ay kinukunan niya kay Almira ay tila nagtataglay ng pagkasuklam sa loob. Malinaw, ang kasikatan ni Almira sa mga tao sa Arcade Peak ay hindi maganda.
Si Elderby at ang babaeng disipulo ay kumislap ng pagtataka sa kanilang mga mata nang makita nila si Alvin sa unang pagkakataon. Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay gumulong sa mapait na ngiti. Mukhang mula ngayon, kailangan na niyang magpainit sa sikat ng araw ng mas madalas. Dapat siyang magpakulay. Kung tungkol sa mga pagbabago sa katawan ni Megan at Kelly, hindi masyadong halata ang mga ito, at maliban kung ito ay isang taong pamilyar sa kanila, napakahirap na mapansin ang kanilang bahagyang pagbabago. Kuya B. Tumingin si Alvin sa magandang babae at bahagyang tumango. Sinalubong siya ni Kelly at Megan pagkatapos niya. Naalala ko kayong dalawa ang mga bagong alagad na sumunod sa akin pabalik sa Arcade Peak kahapon. Bumaba ang tingin ni Elderby kina Kelly at Megan, pagkatapos ay tumingin siya kay Alvin at nagtanong, kung titignan ang edad mo, hindi ka pa dapat 20, tama? Magiging 20 na ako pagkatapos ng isang yugto ng panahon. Tumango si Alvin. Medyo curious siya sa puso niya. Bakit ito tinatanong ni Elderby? Ikaw ba ay bagong alagad na kakapasok lang sa sekta kahapon? Tanong ni Elderby. Oo. Tumango si Alvin. Kumunot ang noo ni Elderby, pagkatapos ay lumingon siya para tingnan si Almira, na nasa likuran niya, at walang pakialam na nagtanong, Almira, ano ba talaga ang nangyari? Sabi mo ang 3 bagong disipulong ito ay nagsanib sanhi para salakayin ka at pilayin ang iyong dantian. Sa abot ng kanyang pag-aalala, ito ay isang hindi maisip na bagay. Bukod sa isang babae na nasa 21 o 22 taong gulang, ang isa pang lalaki at babaeng disipulo ay tila wala pang 20. Silang tatlo ay may kakayahan na palihim na atakehin si Almira, na nasa ika-4 na antas ng Origin Core Stage. At saka, pilay si dantian ni Almira. Nadaman niya na ang bagay ay talagang hindi kasing simple ng sinabi ni Almira. Oo, Kuya B. Nagmamadaling tumango si Almira, at ang kanyang masamang tingin ay nakatitig sa 3 ni Alvin. Sinamantala nila noong nagsasaka ako para makalusot sa aking lokasyon ng pagtatanim, pagkatapos ay sinaktan nila ako ng husto bago napilayan ang aking dantian, pagkatapos ay kinuha nila ang aking lokasyon ng pagtatanim. Talaga. Bumaba ang tingin ni Elderby sa 3 grupo ni Alvin. Nagsisinungaling ka. Napatingin si Kelly kay Almira. Ang kanyang magandang mukha ay namula sa galit, at ang kanyang maselang figure ay nagsimulang manginig ng bahagya. Ang titig ni Megan kay Almira ay naglalaman ng malamig na lamig sa loob nito, dahil hindi niya inaasahan na ang Almira ay talagang magiging napakawalandiya at nagsasalita ng irresponsibleng tulad nito. Tanging si Alvin lamang ang may kalmadong ekspresyon, na para bang ang lahat ng ito ay walang kaugnayan sa kanya. Napansin ni Elderby ang maayos na ekspresyon ni Alvin at bahagyang nagulat sa kanyang puso. Tanong niya. Ano ang masasabi mo sa pangyayaring ito? Bahagyang ngumiti si Alvin. Elderby, ang sinabi nitong si Almira ay one-sided statement lang at wala siyang conclusive proof. Hindi pa ibinuka ni Elderby ang kanyang bibig bago sumigaw si Almira ng marahas. Ang aking dantian na napilayan ninyong lahat ay ang pinakamagandang patunay. Napilayan namin ang dantian mo. Nagsimulang tumawa si Alvin. Who knows? Baka natomba ka habang naglalakad at nabasag ang sarili mong dantian mula sa pagkahulog. Ano? Seeing we've occupied your cultivation location, so you want to frame us. Si Elderby at ang babaeng disipulo sa likod niya ay may magagandang mata na may mga ngiti nang marinig nila ang sinabi ni Alvin, dahil natuwa sila sa sinabi niya. Malalim na sumulyap si Elderby kay Alvin, pagkatapos ay ibinuka niya muli ang kanyang bibig na may tono na may halong kaseryosohan. Almira, mag-isip ka muna bago ka magsalita. Kapag nalaman kong niloloko mo ako, ipapatalsik kita agad sa Arcade Peak. Namutla ang mukha ni Almira nang marinig niya ito. Sa huli, nagngangalit siya at kalaunan ay isinalaysay ang katotohanan ng bagay kay Elderby. Matapos marinig ang sinabi ni Almira, si Elderby at ang babaeng disipulo sa likod niya ay natigilan. Sabay-sabay na bumaba ang kanilang mga tingin kay Alvin, at ang kanilang mga mata ay naglabas ng pagkamangha. Hindi nila akalain na ang lakas ng bagong disipulong ito ay mahigpit na supulen kay Almira.
Sa madaling salita, isa man lang siyang martial artist sa ika-4 na antas ng Origin Core Stage. Halos 20, ika-4 na antas ng Origin Core Stage. Kahit na sa buong 7-star Sword Sect, ang gayong likas na talento ay napakahirap makuha. Sa ilang sandali, ang tingin ni Elderby ay bumaba kay Almira, at isang hibla ng lamig ang sumilay sa kanyang mga mata. Ikaw, Almira, talagang nang-ahas kang magsinungaling sa harap ko na nagnanais na mag-frame ng isa pa. Ano dapat ang parusa mo? Ang mukha ni Almira ay namumutla at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Kuya B, kinikilala ni Almira ang kanyang mga kasalanan. Pero napilayan niya ang dantian ko. Hindi ba mas malaki ang kasalanan niya? Sana mabigyan ng hustisya ni Elderby si Almira at mapilayan din ang dantian niya. Bumaba ang mukha ni Kuya B. Almira, noong nakaraan, narinig ko ang sinabi ng mga alagad ng rurok na kasuklam-suklam ka, ngunit ngayon, maituturing kong lubusang naranasan ko na ito. Gusto kong tanungin ka, may epekto ba sa iyo ang pananatili nilang dalawa sa maliit na bangin na walang tao? Umiling si Almira. Dahil wala naman itong epekto sa iyo, bakit mo sila pinilit na umalis? Hindi kaya ito ang sinasabi ng mga alagad ng rurok? Hanggat ang isang babaeng disipulo ay mas maganda kaysa sa iyo, naiinggit ka at napupuot sa kanila mula sa kaibuturan ng iyong puso. Nang matapos magsalita si Elderby, isang malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang magagandang mata. Bahagyang nanginig ang figure ni Almira, at ang kanyang mga mata ay naglabas ng nakakatakot na ningning bago sila bumaba kay Alvin at sa dalawang batang babae sa kanyang tabi. Bakit? Bakit ang ganda ng mga ito na parang mga bulaklak since birth? Samantalang ako ay pinanganak na ganyan ang itsura. Bakit? Naalimpungatan ang mukha ni Elderby nang makita niya si Almira, na tila nabaliw, at sumigaw siyang umorder, Linda, ayaw ko na siyang makita sa Arcade Peak. Ang utos ni Elderby ay malinaw na paalisin si Almira mula sa 7-star Sword Sect. Hindi. Kuya B, hindi. Namutla ang mukha ni Almira. Oo, Master. Ang babaeng disipulo sa likod ni Elderby ay tumango, at ang bakas ng kasiyahan sa kasawian ni Almira ay sumilay sa kanyang mga mata habang siya ay direktang naglalakad patungo kay Almira. BH. Huwag kang lalapit. Malungkot ang mukha ni Almira at galit na tumitig kay Linda. Lumubog ang mukha ni Linda. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay na napuno ng Origin Energy para sampilan pababa, direktang pinatumba si Almira. Patahimikin ang bagay na ito, utos ni Elderby. Oo. Sumagot si Linda, pagkatapos ay kinuha niya ang natamba na si Almira at umalis. Salamat, Kuya B, sa pagbibigay ng hustisya sa amin. Natuwa si Megan kay Elderby at nagpasalamat. Salamat, Kuya B. Nagmamadaling nagpasalamat din si Kelly. Tiningnan ni Elderby ang dalawang drop-dead na magagandang babae at bahagyang ngumiti. Anong level ng cultivation kayong dalawa? Nang marinig ito ni Kelly at Megan, pareho silang napatingin sa kalapit na Alvin. Nang makita si Alvin na bahagyang ngumiti habang tumatango, muli silang tumingin kay Elderby at sabay na nagsalita. Elderby, pareho tayong nasa ikatlong antas ng Origin Core Stage. Ikatlong antas ng Origin Core Stage. Natigilan si Elderby nang marinig niya ito. Talaga. Nang makita niya ang 40 sinaunang mammoth na silhouette na namuo sa itaas ng bawat isa sa dalawang babae, sa wakas ay ganap niyang nakumpirma ito, at bakas ng pagkagulat ang lumitaw sa kanyang mukha. Ikaw. Payag ka bang maging alagad ko? Bumaba ang tingin ni Elderby kay Megan, at ang kanyang mga mata ay may isang pakiramdam ng pag-asa. Muling tumingin si Megan kay Alvin nang marinig niya ito. Ito ang dahilan ng pagkatulala ni Elderby. Sino ba talaga ang binatang ito sa kanila? Ang gusto ni Elderby na kunin ka bilang kanyang disipulo ay ang iyong magandang kapalaran. Tumango si Alvin kay Megan. Sa ganang kanya, sa sandaling si Megan ay naging disipulo ni Elderby, hindi masasabing siya ay ganap na hindi mahahadlangan sa loob ng Arcade Peak, ngunit kahit papaano ay walang babaeng disipulo na maglalakas loob na mangapi sa kanya. Guro, nagmamadaling sabi ni Megan kay Elderby nang may paggalang. Mabuti, mabuti.
Nakangiti ang mukha ni Elderby, at sa pagtataas ng kanyang kamay, may lumitaw na talim na 3 talampakan ang haba sa kanyang kamay. Nakita ni Alvin sa isang sulyap na ito ay isang grade 7 spirit sword. Ang espada ay parang tubig sa taglagas, na may napakalamig na kinang. Itong grade 7 spirit sword ay regalo ni Master sa iyo. Ipinasa ni Elderby ang grade 7 spirit sword sa kanyang kamay kay Megan. Iniunat ni Megan ang kanyang kamay para tanggapin ito. Salamat, Guro. Kasunod nito, nang mapansin ni Megan na tumingin si Elderby kay Kelly ngunit hindi siya nagsalita ng mahabang panahon, nagmamadali siyang nagsabi, Guro, ang likas na talento ni Little Sister Kelly ay higit pa sa akin, at malamang na hindi magtatagal bago siya makatuntong sa ika-4 na antas ng Origin Core Stage. Ginawa ni Megan ang kanyang makakaya para i-promote si Kelly. Big Sister Megan, labis akong masaya na naging disipulo ka ni Elderby. Bahagyang ngumiti si Kelly kay Megan at umiling. Sa loob ng 1 buwan, tiyak na makakalagpas si Kelly sa ika-4 na antas ng Origin Core Stage. Tumingin si Alvin kay Elderby. Pakiramdam niya ay medyo kakaiba rin ito. Dahil ang Elderby na ito ay kinuha si Little Faye bilang kanyang disipulo, bakit hindi niya kinuha si Kelly bilang kanyang disipulo kahit na lumipas na ang mahabang panahon? Ang likas na talento ni Kelly ay hindi gaanong mas mababa kaysa kay Megan. Higit pa rito, dahil sa pagsunod sa kanya ni Kelly mula ng mas maaga, ang kanyang paglilinang ay matatag na nalampasan ang kay Megan. Siguradong makakalusot sa ika-4 na antas ng Origin Core Stage sa loob ng 1 buwan. Natigilan si Elderby nang marinig niya ang sinabi ni Alvin, at tumingin siya kay Alvin na may mga mata na may halong pagkalito. Oo. Tumango si Alvin. Ito ay isang bagay na hindi niya mapapantayang sigurado. Ang kasalukuyang Kelly ay hindi ang Kelly ng nakaraan. Pagkatapos ng muling pagsilang mula sa 10,000 years stalactite milk, ang likas na talento ni Kelly ay eksaktong katulad niya. Sa kasalukuyang antas ng cultivation ni Kelly, hindi naging mahirap ang pagpasok sa ika-4 na antas ng Origin Core Stage sa loob ng 1 buwan. Ang sinabi ni Alvin ay naging dahilan upang hindi mapigilan ni Kelly ang kanyang sarili na bahagyang magulat. Kahit na siya mismo ay hindi kumpiyansa na makakapasok sa ika-4 na antas ng Origin Core Stage sa loob ng 1 buwan. Bakit ganoon na lamang ang tiwala ng Young Master sa kanya? Kahit naguguluhan siya ay hindi pa rin niya ito pinabulaanan. May plano na siya sa puso niya. Maglilinang pa siya ng mas maingat sa susunod na buwan. Ang ating Alcade Peak ay hindi pa nagkaroon ng kahangahangang babaeng disipulong tulad mo dati. Bumaba ang tingin ni Elderby sa figure ni Kelly, pagkatapos ay umiling siya. Ngunit hindi kita kukunin bilang aking alagad. 269. Dahil sa sinabi ni Elderby, bahagyang napakunot ang noo ni Alvin. Wala namang mali sa Elderby na ito, di ba? Hindi kaya ang likas na talento ni Kelly ay walang mga kwalifikasyon para maging kanyang alagad? Elderby, kung ayaw mong kunin ang Little Sister Kelly bilang iyong disipulo, hindi kita kukunin bilang aking master. I'm sorry. Inilahad ni Megan ang kanyang kamay upang hawakan ang kamay ni Kelly, at tumingin siya kay Elderby na may matatag na ekspresyon. Sa mga taong ito, matagal na silang magkapatid ni Kelly, kaya mahirap silang paghiwalayin. Ngayon, ang pagtrato ni Elderby kay Kelly ng ganito ay nagdulot ng kawalang kasiyahan sa kanyang puso. Hindi mo kukunin si Little Sister Kelly bilang iyong disipulo, di ba? Kung gayon hindi kita kukunin bilang aking Panginoon. Ate Megan, alam kong mabait ka sa akin, ngunit hindi mo ito magagawa. Si Kelly lang ang may composed na ekspresyon at hindi man lang nalungkot, at nang marinig niya ang sinabi ni Megan, nagmamadali siyang humimok. Malungkot si Kuya B kung ganito ka. Ang bait talaga ng babae. Hindi nagalit si Elderby at sinulyapan si Kelly bilang papuri, pagkatapos ay tumingin siya kay Megan. Ikaw, babae, sa tingin mo ay ayaw kong kunin ang iyong maliit na kapatid na babae bilang isang alagad, tama? Hindi kaya ganoon. Ngayon, nang kaharap si Elderby, si Megan ay hindi na magalang gaya ng dati. Ikaw babae. Nakaramdam ng sama ng loob sa tono ni Megan, umiling si Elderby.
Sinabi ko na hindi ko siya kukunin bilang aking alagad, hindi naman sa hindi ko siya gusto, ngunit gusto kong magkaroon siya ng isang mas mahusay na pagpipilian. Isang mas magandang opsyon. Nagsalubong ang mga kilay ni Alvin habang nag-iisip sa loob. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Elder B. Hindi lang siya ang hindi nakaintindi, kahit si Megan ay hindi nakaintindi. Kuya B, anong ibig mong sabihin dito? Bahagyang ngumiti si Elder B habang sinabing, silly girl, hindi mo pa rin naiintindihan ang ibig kong sabihin. Napag-isipan ko na ito. Babalik ako at irerekomenda ang babaeng ito sa Pickmaster, dahil ang Pickmaster ay nagkataon na naghahanap ng isang namumukod tanging nakasaradong disipulo nitong mga nakaraang taon. Tiyak na magugustuhan ng Pickmaster ang natural na endowment ng babaeng ito. Pickmaster. Biglang lumiwanag ang tingin ni Alvin nang marinig niya ang sinabi ni Elder B. Mayroong isang sect leader at 6 na vice sect leader sa loob ng 7-star sword sect. Pangunahing kinokontrol ng sect leader ang pangunahing peak ng 7-star sword sect, ang Duby Peak, samantalang ang iba pang 6 na vice sect leaders ay kinokontrol ang kani-kanilang peak. Ang 6 na vice sect leader na ito ay karaniwang tinatawag na Pickmaster. Napagtanto ni Megan ang katotohanan ngayon. Ang alam ni Alvin ay ang narinig niya mula kay Jack. At sa araw na iyon, naroon si Megan, kaya alam din niya. Nang marinig niya ang sinabi ni Elder B, kasabay ng pagkatuwa niya para kay Kelly, bahagyang napahiya siya habang nakatingin kay Elder B. Master, pasensya na po. Kakalimutan ko na ito sa pagkakataong ito, ngunit kung mali ka na naman ang pagkakaintindi Master sa susunod, hindi ka na patatawarin ni Master. Sumulyap si Elder B kay Megan, at ang kanyang tingin ay may bakas ng magiliw na pagmamahal na pinaghalo sa loob. Ang bagong disipulong ito na kinuha niya, gaano man siya tumingin kay Megan, si Megan ay nakalulugod sa kanyang mga mata, at nakaramdam siya ng matinding pagmamahal sa kanyang puso. Salamat, Kuya B. Sa ilalim ng hudyat ni Alvin, nagmamadaling nagpasalamat si Kelly kay Elder B. Namula ang maganda niyang mukha, at sobrang cute niyang tingnan. Girl, ang Pickmaster ng ating Alcade Peak ay kasalukuyang babaeng miyembro ng ating 7-star sword sect na may pinakamalakas na lakas. Maraming magagandang bagay ang matututuhan mo habang sinusundan siya sa paglilinang, at tiyak na magkakaroon ka ng mas magagandang prospect sa hinaharap. Bahagyang ngumiti si Elder B, sinabi niya ito kay Kelly na para bang siya ay isang mabait na senior. Sa totoo lang, sobrang nagustuhan niya ang maganda at cute na babaeng ito. Ngunit naramdaman niya na hindi niya kailangan ng mga kwalifikasyon para maging isang mahusay na master sa kanya, kaya inirekomenda niya si Kelly sa Pickmaster ng Alcade Peak, na siya rin ang pinaka-misteryoso at halos mailap na vice sect leader ng 7-star sword sect. Little Sister Kelly, congratulations! Nagmamadaling binati ni Megan si Kelly, at sumilay ang isang taos-pusong ngiti sa kanyang mukha dahil masaya siya para kay Kelly. Ang mukha ni Alvin ay nagpakita rin ng isang magaan na ngiti. Kahit na si Kelly ay may pinakamataas na paraan ng paglilinang ng espada, ang Frost God Sword Technique, upang linangin, at mayroong iba't ibang kakilakilabot na kasanayan sa espada sa loob ng Frost God Sword Technique. Karamihan sa mga ito ay mga theoretical na bagay lamang. Kung makukuha ni Kelly ang patnubay ng Pickmaster ng Alcade Peak, tiyak na makaka-advance siya sa napakabilis na bilis. Ang 7-star sword sect ay isang sword cultivation sect, kaya halos lahat ng mga nakatataas sa sekta ay gumamit ng mga espada. Maaaring isipin ng isa kung paanong ang Pickmaster ng Alcade Peak ay tiyak na magkakaroon ng napakalalim at malalim na mga tagumpay sa espada. Sige, ngayon na ang oras para harapin ang iyong bagay. Ang ngiti sa mukha ni Elder B ay nawala sa isang kisap mata, at ang kanyang mabangis na mga mata ay tumitig kay Alvin. Nagsalubong ang mga kilay ni Alvin. Natigilan sina Kelly at Megan nang marinig nila siya. Kahit na ang Almira na iyon ang may kasalanan, kasabay ng pagkatalo mo sa kanya, walang awa mong pinilayan ang kanyang dantian. Ito, hindi ba't medyo sobra na ito? Tumingin si Elder B kay Alvin at nagsalita sa tono na may halong kaseryosohan. Guru. Kuya B. Si Kelly at Megan ay parehong balisa. Kuya B.
Tumingin si Alvin kay Elderby na may walang pakialam na ekspresyon na para bang hindi niya isinasapuso ang kasalukuyang bagay. Narinig mo na ang sinabi ni Almira kanina, siya ang paulit-ulit na nagbanta na lulumpuhin mo na ang dantian ko. Kung mas mababa ang lakas ko sa kanya ngayon, ako na ang napilayan ni dantian. Pinatikim ko lang sa kanya ang sarili niyang gamot sa pamamagitan ng paggawa niyan. Kuya B, sa tingin mo ba mali? Tumingin si Elderby kay Alvin at sinabing dahan-dahan, kahit na ganoon, siya ay isang 7-star sword sect na disipulo, at isang disipulo ng aking Alcade Peak. Kailangan mo man lang akong bigyan ng paliwanag para sa bagay na ito, tama ba? Kuya B, parang wala na akong dapat ipaliwanag. Nagkibit balikat si Alvin dahil hindi niya akalain na siya ang nagkamali. Kung hindi dahil sa pagiging soplode ni Almira, hindi siya aabot sa lawak ng pagpilayan ng kanyang dantian. Ang alituntunin na dati niyang pinangangasiwaan ang mga bagay-bagay ay noon pa man, kung ang isa ay hindi nagkasala sa akin, kung gayon hindi ko nasasaktan ang isa pa. Ngunit kung may nagkasala sa akin, tiyak na ibabalik ko ito sa kanila na parang kulog. Nakakunot ang noo ng magagandang kilay ni Elderby at medyo hindi siya masaya. Master, ginawa ito ni Scoundrel ngayon para sa kapakanan namin ni Little Sister Kelly, huwag mo siyang sisihin. Lumapit si Megan, hinawakan ang braso ni Elderby, at niyugyog ito ng ilang beses habang sinasabi niya ito sa boses na may tono ng isang layaw na bata. Bastos. Natigilan si Elderby nang marinig niya ang sinabi ni Megan. Girl, siya ang iyong. Kuya B, tao ako ng alagad mo. Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay may ngiti habang nakatutok ang kanyang tingin kay Elderby. Sabi nga sa kasabihan, ang master ay parang magulang. Kung talagang isa sa alang-alang ito ng isa, kung gayon si Megan ay maaaring ituring na kalahating anak na babae ni Elderby, at maaari siyang ituring na kalahating manugang ni Elderby. Natigilan si Elderby, at isang mapait na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Hindi niya akalain na ang disipulong kinuha niya ay magkakaroon ng ganoong relasyon sa alagad na ito sa labas ng korte. Tumingin si Elderby kay Alvin at bumaantong hininga. Never mind. Never mind. Ang pangyayaring ito ay isang bagay na pinukaw ni Almira. Isa sa alang-alang ko ang aking sarili bilang pagkakaroon ng pandiwang disiplina sa iyo. Sana lang hindi mo ako ilagay sa mahirap na sitwasyon sa hinaharap. Salamat, Kuya B. Ngumiti si Alvin, pagkatapos ay tumingin siya kay Megan, na nasa tabi ni Elderby, at ang dalawa sa kanila ay commandant at nagkatinginan saglit. At saka, katamtaman lang ang likas na talento ni Almira, kaya pwede mo nang iwan. Ngunit ang kanyang nakatatandang kapatid na si Gomer, ay hindi madaling pakitunguhan. Nakapasok siya sa ikapitong antas ng Origin Core Stage kani-kanina lang. Bukod dito, ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban ay lubhang sagana. Hindi magiging mahirap para sa kanya na maging isang inner court level sa kanyang ikapitong stage sa pamamagitan ng pagtitiwala sa kanyang pag-aaral. Binalaan ni Elderby si Alvin. Ang Gomer na ito ay mahal na mahal ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Kailangan mong mag-ingat sa taong ito. Tumango si Alvin. Salamat sa babala, Kuya B. Ma'am. Tumango si Elderby, pagkatapos ay tumingin siya kina Megan at Kelly. Hahanapin ko si Peakmaster at aabisuhan siya ngayon, hahanapin ko kayong dalawa bukas. Paalam, Guro. Paalam, Kuya B. Pinalis ng tatlong grupo ni Alvin si Elderby sa kanilang mga tingin. Hindi ko talaga inaasahan na si Almira ay magiging napakawalandiya at inaakusahan ang kanyang mga biktima. Sa kabutihang palad, si Master ay matalino at naging dahilan upang hindi maitago ng kanyang pukana ang sarili. Bakas pa rin sa mukha ni Megan ang matinding galit nang banggitin niya si Almira. Maaaring ituring na siya ang nag-ani ng kanyang inihasik. Siya ay pinatalsik mula sa 7-star sword sect. Bahagyang ngumiti si Alvin. Kailangan pa nating batiin ng maayos si Little Sister Kelly. Malapit na siyang maging closed-door disciple ng Alcade Peaks Peakmaster. Tumingin si Megan kay Kelly, at ang kanyang magagandang mata ay nakasisilaw na parang hanay ng mga bituin. Ate Megan, pinagtatawanan mo na naman ako. May bakas ng malarosas na pamumula sa mukha ni Kelly nang marinig niya si Megan.
Naalala ni Megan ang bagay na nagambala ni Almira, at tumingin siya kay Alvin habang nagtanong, "Tama, scoundrel, sabi mo binigyan mo kami ng 10,000 years stalactite milk kanina. Ano iyon?" Tumingin din si Kelly kay Alvin, at bakas ng kuryosidad ang kumikislap sa kanyang magagandang mata. Nakangiti si Alvin habang sinasabi niya. Ang 10,000 years stalactite milk ay isang mahalagang kayamanan na nagbibigay daan sa isa na maipanganak muli. Nagagawa nitong pagsamasamahin ang laman, meridian, at mga buto sa loob ng katawan. At nagagawa nitong palakihin ang likas na talento ng isang tao sa martial daw hanggang sa sukdulan. Parehong nagulat sina Megan at Kelly nang marinig nila ang epekto ng 10,000 years stalactite milk. Pagkaraan lamang ng mahabang panahon ay nakabawi sila sa kanilang pagkagulat. Scoundrel, ang ibig mong sabihin ay naabot na ng natural na talento sa martial daw namin ni Little Sister Kelly ang sukdulen. Napabuga si Megan ng malamig na hangin. Eksakto. Tumango si Alvin, pagkatapos ay tumingin siya kay Kelly. Kelly, ito rin ang dahilan kung bakit sinabi ko kay Elder B kanina na makakalusot ka sa ika-4 na antas ng Origin Core Stage sa loob ng 1 buwan. Kung ikukumpara sa nakaraan, ang iyong kasalukuyang likas na talento ay parang pagkakaiba ng langit at lupa. At hindi ito maaaring tingnan tulad ng nakaraan. Bahagyang tumango si Kelly, at sumilay ang ngiti ng kaligayahan sa kanyang magandang mukha. Ang kanyang lalaki ay hindi kailanman binaigo sa kanya, at siya ay palaging naniniwala sa kanyang lalaki. At saka, itong 10,000 years stalactite milk. Itinago ni Alvin ang 2 bote ng 10,000 years stalactite milk at ibinigay ang mga natitirang bote kay Kelly. Kelly, ibigay mo itong gatas kay Little Gold para ubusin kada ilang linggo. Hindi mo dapat hayaang matapos itong inumin ng sabay-sabay. Kung hindi, nag-aalala akong matutulog ito na parang patay na baboy tulad ng Little Black at Little White. Nang matapos siyang magsalita, ang tono ni Alvin ay may mga bakas ng kawalan ng magawa. Scoundrel, Little Black at Little White nakatulog na naman. Hindi mapigilan ni Megan na matigilan nang marinig niya ang sinabi ni Alvin. Tumango si Alvin. Oo, nakatulog sila pagkatapos uminom ng 10,000 years stalactite milk, at hindi ko alam kung kailan sila madiay gising. Natahimik sina Megan at Kelly nang marinig nila ito. At taos-puso silang humanga sa kakayahang matulog ng 2 maliliit na sawa. 270. Squeak squeak, kakapasa lang ni Alvin ng 10,000 years stalactite milk sa mga kamay ni Kelly nang ilabas ng maliit na gintong daga ang kanyang cute na maliit na ulo mula sa ilalim ng manggas ni Kelly at ibinuka ang bibig nito para umiyak. Ang pares ng jade green na mga mata nito ay nakatitig na ngayon sa mga bote ng tableta sa mga kamay ni Kelly na mayroong 10,000 years stalactite milk sa loob nito, at ang mga mata nito ay puno ng pananabik. Squeak squeak, ang munting tong daga ay pawang tumatango kay Kelly na parang nagmamakaawa kay Kelly na bigyan ito ng 10,000 years stalactite milk. Iniligpit ni Kelly ang 10,000 years stalactite milk at hinaplos ang maliit na ulo ng maliit na gintong daga habang nakangiti, munting ginto, sinabi ni Young Master na hindi ka pwedeng uminom ng marami ng sabay-sabay. Painumin kita pagkatapos ng ilang oras. Squeak squeak, ang mga mata ng maliit na gintong daga ay naglabas ng bakas ng hinaing. Mukhang ang Little Gold ay mahilig sa pagkain tulad ng Little Black at Little White. Umiling si Alvin at ngumiti. Matapos samahan ang 2 maliliit na babae, bahagyang ngumiti si Alvin at sinabi, Kelly, Little Megan, dapat na akong bumalik ngayon. Sa ilalim ng nag-aatubili na mga tingin ng 2 maliliit na babae, si Alvin ay mabilis na naglakad palabas ng bangin. Ito ang Arcade Peak kung tutuusin, ang lugar kung saan nagtipon ang mga babaeng alagad sa labas ng korte ng 7-Star Sword Sect, at sa gayon ay hindi angkop para sa kanya na manatili dito ng masyadong matagal. Halos tumitaka si Alvin habang tinitiis niya ang nagbabagang mga tingin ng mga babaeng disipulo ng Arcade Peak habang siya ay tumakas pabalik sa Megrez Peak. Siyempre, sa stone platform ng Megrez Peak, may katulad na malaking halaga ng mga titig na nakatingin sa kanya. Ngunit ang mga may-ari ng mga titig na ito ay mga lalaki, kaya tuwirang binaliwala sila ni Alvin. Alvin.
Isang matandang boses ang biglang umalangaw-ngaw, dahilan para mapahinto si Alvin sa kanyang paglalakad at tumingin sa harapan. Sa malapit, isang matandang lalaki at isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang naglalakad ng magkabalikat. Ang matandang bumati sa kanya ngayon ay ang mismong elder sa labas ng korte ni Meg Respik, si Luther. Kuya Luther. Bahagyang ngumiti si Alvin habang binabati ang matanda, at hindi niya inaasahan na makakaharap niya ang matanda kapag kababalik niya sa Meg Respik. Dahan-dahang lumapit si Luther at tiningnan ang balat ni Alvin na tila nakatapos na ng isang kahangahangang pagbabago. Ikaw, ito. Ito ay isang mahabang kwento. Umiling si Alvin at ngumiti, ngunit hindi na siya nagdetalye. Hindi itinuloy ni Luther ang pagtatanong nang maramdaman niyang ayaw pag-usapan ni Alvin ang tungkol dito, pagkatapos ay sinulyapan niya ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanyang tabi at ipinakilala ito na may bahagyang ngiti. Ito si Elder Leon, at isa rin siyang outer court elder ng ating Meg Respik. Kuya Leon. Bahagyang ngumiti si Alvin habang binabati ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ma'am. Ngunit ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay walang pakialam na winalis ng kanyang tingin si Alvin. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo at ang isang matayog na pagmamataas ay nahayag sa kanyang mukha habang siya ay halos sumingot mula sa kanyang ilong. Sumimangot si Alvin. Sa pag-asa sa kanyang spiritual force at sa karanasan ng Rebirth Martial Emperor, malalaman niya na ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay nasa pinakaunang antas ng Void Priang stage. Isang unang antas ng Void Priang martial artist, isang lakas na mas mababa kaysa kay Luther, ngunit ang kanyang antas ng pagmamataas ay higit na nalampasan ni Luther. Isang masamang impresyon ang agad na lumitaw sa puso ni Alvin. Pero wala siyang pakialam dito. Sa ganang kanya, walang anumang relasyon sa pagitan niya at ni Leon, kaya kung paano kumilos si Leon ay negosyo ni Leon at walang pakialam sa kanya. Bahagyang napahiya si Luther nang mapansin niya ang ugali ni Leon, pagkatapos ay tumango kay Alvin. Kung ganoon ay aalis muna kami. Paalam, Kuya Luther. Bahagyang ngumiti si Alvin habang tumatango. Magalang si Luther sa kanya, kaya natural na magiging magalang din siya. Tungkol sa Leon na iyon, si Alvin ay hindi nag-abala na bigyang pansin siya. Umalis si Alvin sa stone platform ng Meg Respik matapos niyang makitang umalis sina Luther at Leon, pagkatapos ay tumingin siya sa walang katulad na mataong gusali sa malapit. Doon, maraming mga disipulo ng Meg Respik ang nagtipon. Marahil ay bumili ng mga gamot na panggamot at mga sandata ng espirito gamit ang pera. Marahil ay nakikipagpalitan ng mga gamot na panggamot at mga sandata ng espirito gamit ang mga materyales. Hindi nagtagal, umikot si Alvin sa daanan ng bundok ng Meg Respik at saglit na pinalaki ang paligid. Nang makumpirma niyang walang nakapansin sa kanya, sinundan niya ang isang di halatang maliit na landas patungo sa tuktok ng Meg Respik. Ang Meg Respik ay napakalaki, ang mga landas sa bundok ay napakahangin, at mayroong hindi bababa sa 10 mga landas na patungo sa tuktok. Hindi nagtagal, dumating si Alvin sa tuktok ng bundok. Walang tao ang taluktok ng bundok, at mabilis siyang nakarating sa kinaroroonan ng nakatagilid na puno, saka tumalon pababa. Kung may naririto at makakasaksi sa eksenang ito, tiyak na magugulat sila, kahit na sa lawak na maaari nilang isipin na gustong magpakamatay ni Alvin. Gayunpaman, pagkatapos na dumaan si Alvin sa mga ulap at ambon, matatag siyang bumaba sa nakatagilid na puno. Swoosh! Saglit na nanginig ang nakatagilid na puno bago nagpakatatag. Gumalaw ang figure ni Alvin upang direktang kumislap sa daanan ng kuweba na patungo sa kuwebang stalactite. Nang muli siyang bumalik sa stalactite cave, napansin ni Alvin ang dalawang maliliit na lalaki na nakahiga doon. Maging ang kanilang mga posisyon ay hindi nagbago habang sila ay mahimbing na natutulog. Hindi naman talaga sila magiging reincarnation ng mga baboy, di ba? Hindi maiwasan ni Alvin na maghinala sa kanyang puso, dahil ang kakayahang matulog ng dalawang maliliit na sawa na ito ay naging sanhi ng kanyang pagiging ganap na walang magawa. Matapos sukatin ang dalawang maliliit na lalaki saglit, dahan-daang naglakad si Alvin para makarating sa harap ng platapormang bato at umupo dito, pagkatapos ay uminom siya ng Origin Strength Eneng Pill at nagsimulang magtanim.
9 Dragon's War Sovereign Technique, Worm Python Form. Ang origin energy sa katawan ni Alvin ay nanginginig. Kasama ng nakapagpapagaling na lakas ng origin strength eneng pill at ang halos perpektong likas na talento sa martial daw na kasalukuyang taglay niya, ang kanyang pagsulong ay napakabilis. Sa bawat sandali, naramdaman ni Alvin ang bahagyang pagbabago sa origin energy sa loob ng kanyang katawan. Pagkaraan ng hindi malamang tagal ng panahon, biglang naramdaman ni Alvin na ang origin energy sa loob ng kanyang katawan ay talagang may bakas ng kakaibang pagbabago. Ang pagbabagong ito ay napakaliit at bahagyang. Ngunit malinaw pa rin itong nararamdaman ni Alvin. Biglang iminulat ni Alvin ang kanyang mga mata, at isang bakas ng nakakasilaw na kinang sumilay sa kanyang mga mata na parang isang hanay ng mga bituin. Nagtataka ako kung maaari kong gamitin ang pamamaraang ito sa labas ng aking katawan. Sa susunod na sandali, nakatuon ang tingin ni Alvin, at ibinaba niya ang kanyang braso na napuno ng nagngangalit na origin energy. Swoosh! Sa itaas ng Alvin, 71 sinaunang mammoth na silhouette ang namuo at naghintay ng mga order sa kalangitan. Handa silang sumugod anumang oras. Biglang gumalaw si Alvin. Whoosh! Ang kanyang braso ay tumangay kasama ng lakas ng 71 sinaunang mammoth habang ito ay tumawid sa hangin. Nayanig ang hangin dahil dito. Kung titingnang mabuti, mapapansin ng isang tao na ang origin energy na nakapilipit sa braso ni Alvin ay nag-vibrate sa kakaibang frequency. Ang kanyang origin energy ay magulo at tila nakabuo ng isang uri ng quake energy. Ito ay naghihigpit ang mga mag-aaral ni Alvin, at isang bahagi ng mga alaala ng Rebirth Martial Emperor ang pumasok sa kanyang isipan. Ang bahaging ito ng mga alaala ay nauugnay sa pamamaraan ng paglilinang na nilinang ni Alvin, ang ikatlong anyo ng 9 Dragon's War Sovereign Technique, ang Worm Python Form. Ang Worm Python Form ay isang mental cultivation method na binuo ng Rebirth Martial Emperor mula sa pagmamasid sa mga gawin ng demonyong hayop na Worm Python. Ang Worm Python ay isang uri ng demonyong hayop sa pagitan ng isang sawa at isang dragon ng baha, at mayroon itong napakalakas na lakas. Ang pinakakahanga-hangang kakayahan nito ay ang kakayahang maglabas ng isang uri ng mabigat na quake energy mula sa katawan nito. Enerhiya ng lindol. Binawi ni Alvin ang kanyang braso at dahan-dahang pinalo ng palad. Tumalon at nag-vibrate ang origin energy sa kanyang kamay. Ang dalas ay lumago ng mas mabilis at mas mabilis. Sa ilang sandali, dahan-dahang dumikit ang palad ni Alvin sa isang nakausling piraso ng bato sa loob ng stalactite cave. Agad-agad. Sa sandaling ang origin energy sa kamay ni Alvin ay dumampi sa bato, ang bato ay naging pulbos na bato kaysa nagkalat sa lupa. Bahagyang nagpuwersa, idiniin niya ang kanyang kamay pasulong. Agad, ang buong piraso ng bato ay nag-transform sa pingong pulbos. Nakakatakot na quake energy. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Alvin. Itinaas niya ang kanyang kamay at hindi makapaniwalang tumingin sa origin energy na yumanig sa kanyang palad. Ang dalas ng pagyanig ng origin energy na ito ay simpleng nakakalaban sa langit. Kumpiyansa si Alvin na sa pamamagitan ng pag-asa sa quake energy na ito upang ibigay ang lakas ng kanyang buong katawan, kahit na maaari lamang niyang gamitin ang lakas ng 71 mga sinaunang mammoth ngayon, at kahit na humarap siya sa ika-6 na antas ng origin core martial artist na nagtataglay ng lakas ng 80 sinaunang mammoth, hindi pa rin siya maaaring mahirapan. Kahit na sa lawak na malamang na direkta niyang matatalo ang ika-6 na antas ng origin core martial artist sa pamamagitan ng pag-asa sa quake energy na ito. Ang ganitong uri ng quake energy, kahit na hindi ito nagbigay ng anumang pagtaas sa lakas, ang paraan ng pagpapalakas nito ay matatawag na heaven-defying. Ayon sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, sa pamamagitan ng pag-asa sa ganitong uri ng quake energy, habang nakaharap ang karamihan sa mga mabangis na hayop na isang antas na mas malakas kaysa rito, ang demonyong hayop na si Worm Python ay madali pa ring makakapatay ng kalaban nito. Huminga ng malalim si Alvin. Mahirap pigilan ang pananibik sa kanyang puso. Kaya lumabas na ito ang quintessence ng Worm Python form.
Palagi niyang iniisip na walang espesyal sa worm python form, ngunit ngayon alam niya na minamaliit niya ang Rebirth Martial Emperor. Naalala ni Alvin ang kanyang buong paglalakbay sa paglilinang hanggang sa puntong ito. Ang unang anyo ng Nine Dragons War Sovereign Technique, ang Spirit Serpent Form, binigyang diin nito ang tungkol sa paglinang ng laman na katawan upang maging flexible tulad ng isang espiritong ahas. Ang pangalawang anyo ng Nine Dragons War Sovereign Technique, ang Raging Python Form, pinahintulutan nito si Alvin na palamigan ang kanyang fleshly body gamit ang Origin Energy, na nagtataglay ng isang mabangis na lakas ng isang rumaragasang sawa, at ang isang casual na pag-indayog ng kanyang braso ay parang isang rumaragasang sawa na iniindayog ang kanyang buntot. Ngayon, ang ikatlong anyo ng Nine Dragons War Sovereign Technique, ang Worm Python Form, at ang quintessence nito ay ang Quake Energy. Ang Quake Energy ay hindi isang martial skill, ito ay mas praktikal kaysa sa isang martial skill. Dahil maaari itong gamitin sa anumang martial skill, kasama ng lakas ng aking cultivation, maaari itong magbunga ng isang lubhang nakakatakot na puwersa. Naningkit ang mga mata ni Alvin, at ang kanyang kamay na nakapulupot ng Origin Energy ay dumikit sa dingding ng kuweba. Ngayon, hindi niya ginamit ang Quake Energy. Kahit na dumikit ang kanyang Origin Energy sa dingding ng kuweba, ang pader ng kuweba ay hindi maaapektuhan kahit kaunti. Gayunpaman, sa sandaling ginamit niya ang Quake Energy. Om! Ang kamay ni Alvin ay hindi gumagalaw at nakadikit pa rin sa dingding ng kuweba. Gayunpaman, ang Origin Energy sa kanyang kamay sa halip ay nagsimulang bahagyang mag-vibrate, at ang bilis ng mga vibrations ay lumago ng mas mabilis at mas mabilis, ang dalas nito ay mas mabilis at mas mabilis. Om! 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 Agad na lumindol ang kanyang Origin Energy, at ang lugar kung saan dumampi ang kanyang kamay sa dingding ng kuweba ay ganap na nawasak ng Quake Energy ni Alvin at naging pingong pulbos. Nai-imagine niya kung paano kung ang palad niyang ito ay idiniin sa isang tao, kapag nagsimula na itong manginig, ang laman, buhay, at maging ang mga buto ng taong iyon ay maaapektuhan ng Quake Energy. Iyon ay tiyak na magiging isang lubhang nakababahalang eksena. Nakangiti ang mga sulok ng bibig ni Alvin. Sa kasalukuyan, wala siyang ibang hinihiling kundi ang makahanap ng isang tao at gamitin ang Quake Energy upang labanan ang taong iyon. Tulad ng inaasahan sa pamamaraan ng paglilinang na nilikha ng Rebirth Martial Emperor pagkatapos maranasan ang dalawang buhay, ang Nine Dragons War Sovereign Technique na ito. Bawat anyo nito ay may sariling eksklusibong katangian. Ang Spirit Serpent Form ay may flexibility ng fleshly body, ang Raging Python Form ay may kabangisan ng fleshly python na anyo, at ang Worming Will ay nananatiling mas malakas na enerhiya. Tiyak na may sariling mga eksklusibong tampok. Ang mood ni Alvin ay hindi maihahambing na nabalisa, at hindi niya nagawang kumalma ng mahabang panahon. 271. Sa kalaunan, pinatahimik ni Alvin ang kanyang kalooban. Oras na para subukan itong Quake Energy. Nagliwanag ang tingin ni Alvin nang tumayo siya. Bumaba ang kanyang tingin sa dalawang maliliit na sawa, at nang mapansin niyang wala silang nakitang senyales ng paggising, umiling siya pagkatapos ay umalis ng mag-isa sa stalactite cave. Umaasa sa kanyang matalas na espiritual na lakas, tumayo si Alvin sa nakatagilid na puno sa gilid ng bangin at naramdaman ang sitwasyon sa tuktok ng bundok. Matapos niyang kumpirmahin na walang tao, ginamit ni Alvin ang nakatagilid na puno bilang tantungan at tumalon hanggang sa tuktok ng Megrez Peak. Naglakad si Alvin patungo sa pinakamalayo na landas sa tuktok, pagkatapos ay naglakad siya pababa ng bundok. Sa lalong madaling panahon, nalampasan niya ang chain bridge at nakarating sa pangunahing tuktok, ang Duby Peak. Bumaba si Alvin mula sa Duby Peak, dahil ang destinasyon niya sa pagkakataong ito ay ang Primeval Forest sa likod ng 7-star Sword Sect. Kung tutuusin, hindi niya basta-basta mahuhugot ang isang 7-star Sword Sect na disipulo para subukan ang Quake Energy, kaya nagpasya siyang pumunta sa Primeval Forest at subukan ang Quake Energy ng Worm Python Form sa mga mabangis na hayop. Lumipad pababa si Alvin at mabilis na umalis sa sekta upang magtungo sa Primeval Forest.
At sa sandaling umalis si Alvin sa sekta, sa chain bridge mula Megrez Peak hanggang Duby Peak, dalawang 7-star sword sect na mga alagad sa labas ng court ay magkabalikat. Bumaba ang mukha ng isa sa mga alagad sa labas ng court, at sinabi niya sa isa pang disipulo sa labas ng court sa tabi niya, Ben, mukhang naglaho ang batang iyon. Malaki ang Megrez Peak, kaya hindi madaling hanapin siya. Bukod dito, halos tinanong ko na ang lahat ng 19 na bagong disipulo na kasama namin sa Megrez Peak, ngunit hindi alam ng lahat ng mga taong iyon kung nasaan siya. Ang huli ay si Ben, at siya ngayon ay may malungkot na ekspresyon habang nagsasalita. Hindi ako naniniwala na maaari niyang itago magpakailanman. Ang insidente sa restoran ng Black Bamboo City, tiyak na ibabalik ko siya ng 100 beses. Tunay na hiniling ng isang tao na itapon tayo. Bahagyang nanlamig ang titig ng una nang may malamig na liwanag na bumungad sa kanya. Huwag kang mag-alala, Winston, kalagkarin natin siya palabas maya-maya, dahan daw ang sabi ni Ben, at ang kanyang mga mata ay kumikislap na may malamig na liwanag na hindi bababa sa kaunti. Hindi nagtagal, nang makarating na sila sa Duby Peak, nakita nilang dalawa ang isang matandang lalaki at isang medyo may edad na naglalakad ng magkabalikat. Elder Luther, Elder Leon. Sina Ben at Winston ay magalang na yumuko sa matandang lalaki at nasa katanghaliang gulang na lalaki. Tumango ang matanda sa kanilang dalawa. Para naman sa nasa katanghaliang gulang na lalaki, mula sa simula hanggang sa huli, hindi man lang niya tiningnan sa mata sina Ben at Winston. Marahil sa kanyang pag-aalala, si Ben at Winston ay wala pa ring mga kwalifikasyon para tingnan niya sila sa mga mata. Si Ben at Winston ay bahagyang napahiya habang mabilis silang umalis. Matagal na nilang narinig ang pagmamataas ni Elder Leon, kaya hindi sila nagulat. Ang matanda ay tiyak na nakatatanda sa labas ng korte ng Megrez Peak, si Luther. Ngayon, magkabalikat na naglakad sina Luther at Leon sa chain bridge habang naglalakad sila patungo sa Megrez Peak sa malalaking hakbang. Leon, nang makita ko ang Ben na iyon kanina, hindi ko maiwasang maalala na si Alvin. Yung binatang nakilala natin sa Megrez Peak kahapon ng hapon, may impresyon ka pa ba sa kanya? Sabi ni Luther kay Leon. Tumango si Leon, at may bakas ng pang-aalipuste sa mga sulok ng kanyang bibig. As far as he was concerned, that was a pretty boy. Isang magandang batang lalaki na may balat na mas maputi at mas maislan kaysa sa isang babae. Ganun talaga si Alvin. Nagtataka ako kung ano ang nangyari, dahil normal at malusog pa rin ang kulay bronze ng kanyang balat ilang araw na ang nakakaraan ng kara-rating lang niya sa aming Megrez Peak. Ngunit sa loob ng isang araw, isang napakalaking pagbabago ang nangyari sa kanyang balat, kahit na ang kanyang balat ay maikukumpara sa isang sanggol at kulay rosas. Talagang hindi ka panipaniwala. Nang matapos siyang magsalita, napabuntong hininga si Luther na may emosyon at puno ng gulat ang mukha. Nang marinig ang sinabi ni Luther, ang mga mata ni Leon, na orihinal na kalmado ang ekspresyon, ay biglang lumiwanag, at ang kanyang paghinga ay biglang bumilis. Kuya Luther, sigurado ka bang hindi ganoon ang balat niya dati? Tumingin si Leon kay Luther at bahagyang nadismaya. Kahit na hindi alam ni Luther kung bakit biglang magiging interesado si Leon kay Alvin, tumango pa rin siya. Sigurado ako. 2 araw na ang nakararaan, nang dalhin ko si Ben at isa pang 2 alagad sa labas ng korte upang tumanggap ng 20 bagong disipulo na nakapasa sa pagsusulit sa labas ng korte. Naisa si Alvin sa kanila, at siya rin ang taong personal na pinili ni Ben. Naaalala ko ito ng malinaw. Sa oras na iyon ang kanyang balat ay tanso. Ano? May hindi tama ba? Tinanong ni Luther si Leon, dahil pakiramdam niya ang biglang reaksyon ni Leon ay maaaring dahil may napansin si Leon. Ayon sa kanyang kaalaman, karaniwan na imposible para kay Leon na maging interesado sa mga ganitong bagay. Ngunit ngayon, ang kanyang pag-uugali ay umalis sa kanyang normal na pag-uugali. Wala yon. Umiling si Leon, ngunit sa kaibuturan ng kanyang titig, isang mahirap na pansinin ang kumikinang na liwanag na nag-aapoy ang kumislap. I'm just curious, paano kaya biglang may na-experience na ganon kalaki ang pagbabago? Tumango si Luther. Ganito rin ang iniisip niya at nagpatuloy sa paglalakad ng magkabalikat kasama si Leon.
Naglakad si Leon sa tabi ni Luther, ngunit ang kanyang kalooban ay hindi mapapantayan. Muling pagsilang. Natitiyak niya na si Alvin ay ganap na dumaan sa muling pagsilang ng mga alamat. Gaya ng swerte, nagkataon lang na nakita niya ang mga record na may kaugnayan sa muling pagsilang sa loob ng isang sinaunang tala. Di umano, mayroong isang mahimalang likido sa Cloud Continent na kapag natupok ay maaaring magbigay daan sa isang tao na ganap na maipanganak muli. At ang likas na talento sa martial daw ng taong iyon ay magkakaroon ng napakalaking pagbabago. Upang maabot ang sukdulang limitasyon. Nanginginig ang puso ni Leon. Malinaw niyang naalala na ang mahimalang likido ay ang 10,000 years stalactite milk. Kapag naubos na ng isang tao ang 10,000 years stalactite milk at isilang na muli, magbabago ang balat ng isang tao upang maging maceland tulad ng sa sanggol. Malinaw niyang naalala ang nakasulat sa sinaunang record na iyon. Ang 10,000 years stalactite milk. Ang magandang batang iyon ay kumain ng 10,000 years stalactite milk. Ang mood ni Leon ay lumundag at hindi mapakali sa mahabang panahon. Ngunit hindi siya naglakas loob na barilin ito, dahil kung tutuusin, nasa tabi niya ngayon si Luther. Dapat kong makuha ang 10,000 years stalactite milk mula sa magandang batang iyon, kailangan ko. Nagdesisyon si Leon sa kanyang puso. Sana maging matino ang magandang batang iyon. Kahit na kailangan kong huminto sa wala, kailangan ko pa ring makuha ang 10,000 years stalactite milk mula sa kanya. Ang mga bakas ng malamig na ilaw ay kumislap ng malalim sa mga mata ni Leon. Ang 10,000 taon na stalactite milk ay sapat na upang baguhin ang kanyang buong buhay. Ano man ang mangyari, kailangan niyang makuha ito. Natural na hindi alam ni Alvin na ang pag-inom niya ng 10,000 years stalactite milk ay nalaman na ng isang tao. Sa kasalukuyan, umalis siya sa 7-star sword sect at pumasok sa malawak na primeval forest. Whoosh! Ang figure ni Alvin ay kumislap, at ang tanawin ng sinaunang kagubatan ay mabilis na kumislap sa kanyang tabi. Ang Spirit Serpent Movement Technique ay ginawa ni Alvin hanggang sa limitasyon. Umuungol. Isang malakas na dagandong ang umalangaw-ngaw mula sa unahan, dahilan upang hindi malay ni Alvin ang kanyang mga hakbang. Sa lalong madaling panahon, napansin ni Alvin na ito ay isang Spike Tiger na may lakas na maihahambing sa isang 9th level core formation martial artist, at ang pares ng mga pangil nito na parang Spike ang pinakamalakas nitong martial skill. Whoosh! Napansin din siya ng Spike Tiger at mabilis na sumugod sa kanya bago sumugod sa kanya. Dalhin mo. Lumiwanag ang tingin ni Alvin, at diretso siyang gumalaw upang harangin ito. Kasabay ng paglundag ng Spike Tiger, 12 sinaunang mammoth silhouette ang lumitaw sa itaas nito mula sa manipis na hangin. Ngayon nang umatake si Alvin, 12 sinaunang mammoth silhouette lang ang lumitaw sa itaas niya. Hindi niya planong gamitin ang kanyang buong lakas kapag nahaharap sa ika-9 na antas ng core formation stage Spike Tiger. Kung hindi, ang kanyang plano na subukan ang Quake Energy ay mauuwi sa wala, at ang kanyang paglalakbay dito ay magiging walang kabuluhan. Pumasok siya sa Primeval Forest sa oras na ito para subukan ang lakas ng Quake Energy. Umuungol. Ang Spike Tiger ay mabilis na sumugod kay Alvin. Ibinuko nito ang dagwang bibig nito at isang dagwang amoy ang bumungad sa hangin, na naging dahilan upang makaramdam ng pagkasuklam si Alvin. Nang makita ang Spike Tiger sa harap mismo ng kanyang mga mata, kumilos si Alvin. Spirit Serpent Movement Technique. Kaagad, si Alvin ay tila nagbagong anyo sa isang walang katulad na maliksi na ahas na espirito na kumikislap sa likod ng Spike Tiger sa isang kisap mata. Nang hindi pa nagre-react ang Spike Tiger sa biglaang paggalaw ni Alvin, sumalakay si Alvin. Ang finishing touch ng dragon. Itinuro ni Alvin ang kanyang daliri, at isang nakakabingi at nakakatusok na alulong ang tumunog. Direkta niyang iniwan ang hakbang ng pagguhit ng dragon at direktang ginawa ang pagtatapos. Fu! Bumaba ang daliri ni Alvin na nilagyan ng origin energy at diretsyong dumikit sa makapal na balat at laman ng Spike Tiger sa mga buto nito. Roar! Ang Spike Tiger ay umungal sa kalungkutan, ang tunog nito ay puno ng galit at kawalan ng pag-asa. Enerhiya ng lindol.
Ang origin energy sa dulo ng daliri ni Alvin ay biglang nagsimulang mag-vibrate, at manginig ng may nakakatakot na dalas. Crackle crackle. Kaagad, nagsimulang manginig ang katawan ng Spike Tiger, at tumigil ang matinding dagandong nito, pagkatapos ay bumagsak ang napakalaking katawan nito sa sahig at nagpadala ng mga alon ng tunog ng mga buto na nadudurog sa hangin. What a terrifying quake energy! I looked down on it kanina. Binawi ni Alvin ang kanyang origin energy at tumayo roon, at habang tinitingnan niya ang katawan ng Spike Tiger na nakahandusay sa lupa, isang bakas ng lamig ang lumitaw sa kanyang puso. Malinaw na naramdaman niya ito kanina. Nang itinuro niya ang mga buto ng Spike Tiger at inilapat ang quake energy, ang mga buto ng Spike Tiger ay nag-vibrate kasama ang quake energy, pagkatapos ay nabasag sa huli. At ang mga basag na buto ay tumusok sa bawat bahagi ng katawan ng Spike Tigers, kasama ang mga internal organ nito, na naging sanhi ng direktang pagkamatay ng Spike Tiger. Si Alvin ay nagpakawala ng malamig na hangin, at isang bakas ng masigasig na pananabik ang lumitaw sa kanyang mukha. Whoosh! Si Alvin, na napukaw ay hindi tumigil dito, at nagpatuloy sa pagtungo sa primeval forest. Sa pagkakataong ito, nagplano siyang magsagawa ng cultivation na isang antas na mas mababa kaysa sa mabangis na hayop at tingnan kung matagumpay niyang mapatay ang mabangis na hayop. Kapag nagtagumpay siya, ang quake energy ay talagang magiging sobrang nakakatakot. Hindi nagtagal, nakatagpo ni Alvin ang susunod na mabangis na hayop. Ang mabangis na hayop na ito ay isang mabangis na hayop sa ikalawang antas ng origin core stage. Isang wind leopard. Ang wind leopard na ito ay sanay sa bilis, at sa mga tuntunin ng bilis, ito ay talagang namumukod tangi sa gitna ng ikalawang antas ng origin core stage na mabangis na mga hayop. Ang wind leopard ay sumugod kay Alvin ng mabilis na sugod, at ibinuka nito ang dugong bibig gamit ang mga pangil na kumikislap sa ningning ng laway, nagnanais na lunukan si Alvin sa isang lagok. Sa itaas ng wind leopard, lumitaw ang 30 sinaunang mammoth silhouette. Ang 7-star sword sect outer court disciple attire sa figure ni Alvin ay commandant, at sa ibabaw niya, 20 sinaunang mammoth silhouette ang lumitaw. Gusto niyang subukang makita kung kaya niyang patayin ang wind leopard na ito gamit ang lakas ng unang antas ng origin core stage. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.